Sa wakas ay nakuha ko na ang trabaho bilang assistant mo. Para makasama ka na. Kahit anong sikap ko, hindi pa rin ako uunahin kaysa sa career mo. Zhao Mengji, sa araw pa talaga kung kailan ako magpo-propose sa'yo, ay tsaka ka lumipad patungong Paris para mag-aral. Hindi naman ako mawawalan ng pagpipilian. Mula sa araw na ito, ikaw na si Mengji. Parang pamilyar sa akin ang medalyong ito. Bigay po sa akin ni Mama ang medalyong ito at hindi ko ito pwedeng alisin. Pasensya na, Jingchen. Ipasuot mo sa akin ang damit ni Mengji. 2 taon na ang nakalipas, pero itinuturing niya pa rin akong kapalit lang. Jingchen, noong 18 taon na ang nakalipas noong niligtas mo ako, gusto na kita noon pa. Kung ang pagiging kapalit ni Zhao Mengji ang makakapagpasaya sa iyo, payag ako. Pasensya na. Ano na naman? Nako, mukhang hindi pa dumadating ang dalaw ko ngayong buwan. Pasensya na, Jingchen. Hintayin mo pa ako ng sandali. Jingchen, bumalik na ako. Bumalik na si Mengji. Bilis, kunin mo ang singsing mula 2 taon na ang nakakaraan. Magpo-propose ako kay Mengji. 18 taon na ang nakalipas. Inalagaan ako ni Zhao Mengji. Ipinangako ko sa kanya na aalagaan ko siya habang buhay. Buntis ka? Paano ka nabuntis? Hindi ko rin alam. Noong bata pa ako nasugatan ang tiyan ko, sabi ng doktor sa akin, sa buong buhay ko, ay hinding-hindi ako magbubuntis. Paano nga ba ako nabuntis? Alisin ang bata. Gusto ko siyang ituloy. Hindi maaari, hindi maaari ito. Wanqing, tingnan mo ako. 2 taon na, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na makasama ko si Mengji. Maaari ko bang palampasin ang pagkakataong ito? Maaari ko bang ipaalam sa kanya ang tungkol sa ating relasyon? Maaari ko bang ipaalam sa kanya na buntis ka sa anak ko? May 10 milyong dolyar sa loob ng card na ito. Ituring mo itong pambayad sa nagdaang 2 taon. Ayoko ng pera. Ang gusto ko lang ay ang batang ito. Wanqing, alam mo naman na, mula simula hanggang wakas ang mahal ko lang ay si Mengji, hindi ikaw. Jingchen, nagsusumamo ako sa iyo. Payagan mo na akong ituloy ito. Hindi ako magiging hadlang sa inyo ni Miss Zhao. Ako pa ang tutulong sa pag-propose mo. Jingchen, may anak ka na? Su Jingchen, alam mo ba na nakuha ko na ang pagkakataong manatili sa Paris at makapasok sa Gucci design team? Pero dahil sa iyo, binitiwan ko iyon. Dahil sigurado ako na hinihintay mo pa rin ako, ngunit hindi ko inakala na sa babaeng ito, magkakaroon ka pala ng anak. Halika rito. Hindi totoo yan, Mengji. Makinig ka sa akin. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo bang ang batang iyan ay hindi sa iyo? Jingchen, kung ito ang kaligayahang gusto mo, ibibigay ko na ito sa iyo. Miss Zhao, nagkakamali ka. Yaya lang ako ni Pamilyang Su. Anak ko ito sa ibang lalaki. Kaninong anak? Wala na ang tatay ng bata. Patay na siya? Kaya Miss Zhao, talagang nagkakamali ka po. Si President Su ay laging naghihintay sa pagbabalik mo, at nang malaman niyang nandito ka na, sobra siyang natuwa. Tama iyon, Mengji. 2 taon na ang nakalipas simula noong bigla kang umalis.
At ngayon ay sa wakas nakabalik ka na. Jingchen. Su Jingchen. Bakit niya suot ang damit pampatulog ko? Sinungaling. Ako nga. Ako ang may gusto na umangat ang katayuan sa buhay. Ako ang gustong bigyan ng bata sa sinapupunan ko ng isang mayamang ama. Kaya isinuot ko ang Miss Zhao na damit mo para akitin si President Su. Dahil alam ko na mahal ka ni President Su. Ganoon ba iyon, Jingchen? Pasensya na. Jingchen, nagkamali ako ng hinala sa iyo. Ang mga babaeng tulad mo, marami na akong nakitang ganyan. Nitong mga nakaraang taon, ang mga babaeng gustong umakit kay Jingchen, hindi lang ikaw ang nag-iisa. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ng malinaw na hindi ako kung sino-sino lang na pwedeng palitan. Hubarin mo ang damit ko. Meng J, Huhubarin ko. Tama si Miss Zhao. Nangarap ako ng labis. Umaasa ako sa wala. Nadinungisan ko ang damit mo. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Huhubarin ko na ito ngayon. Saan galing ang ganito kamahal na bagay? Baka ninakaw mo lang din iyan. Ito ang pamana ng yumaong nanay ko sa akin. Bakit ka pa nakatayo riyan? Alis! Jingchen, miss na kita. Miss na rin kita. Mabuti at alam mo na dapat kang lumipat dito sa basement. Nangako ako sa iyo na tutulungan kitang mag-propose kay Miss Zhao, kaya natural na hindi na ako tutira sa itaas para hindi kita maabala. Siya? Wanching? Parang nararamdaman ko na mayroon kang inilihim sa akin? Wala naman. Ano ito? Appointment para sa prenatal checkup? Siya, Wanching. Sasabihin ko sa'yo, hindi kita sasamahan sa prenatal checkup mo. Sasamahan ko si Meng J na mag-shopping bukas. Wala akong oras para sa iyo. Maganda ba? Oo, Sige, susubukan ko lang iyan. Jingchen. Shiwang Maternity and Gynecology Hospital ay nanakawan ngayong araw. Hindi ako taga King Cheng. Mayroon akong karapatan sa proteksyon ng gobyerno. ito ang ospital kung saan magpapacheck up si Wanching. Hindi ito maaari. Wanking, Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok. kailangan kong mahanap si Xia Wanching. Xia Wanching! Umalis kayo! Huwag niyo akong harangan! Jingchen? Wanching? Anong gagawin natin? Hindi na matutuloy ang pag-check up sa bata. Sinong nagsabing hindi? President Su. Napalusog po ng bata. Talaga? Mabuti naman kung malusog siya. Salamat po, doktor. Salamat po, doktor. Ito pala ang tibok ng puso ng anak ko. Anong ginagawa niyo rito? Mengje. Kasi, Bakit ka nakangiti ng ganyan sa harap ng batang iyan? hindi hamak ang batang ito. Pinoprotektahan mo pa siya? Sa'yo ba talaga ang batang iyan? Mengje, ayoko na pong magsinungaling sa inyo. Ang batang ito ay sa katunayan. Miss Zhao? Nagkakamali po kayo. Hindi talaga ito sa... Manahimik ka. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Miss Zhao, Sinabi ng manahimik ka. ang pendant. Ang pendant na iniwan sa'yo ng iyong ina? Isinuot mo na ng maayos? Ang pendant na ito. Bakit pakiramdam ko ay nakita ko na kung saan?
May sugat ka. Jingchen. Jingchen. Pasensya na, hindi ko. Meng Je, ayoko nang magsinungaling sa'yo. Ang batang ito ay tungkol sa... Ang totoo, pinuntahan ako ni President Su para makuha ang singsing para sa proposal. 2 taon na ang nakakaraan. Nais na sanang gamitin ni President Su ang singsing na ito para mag-propose sa iyo. At ngayong nagbalik ka na, ipinahanap niya ito sa akin dahil gusto niya na muling mag-propose sa iyo. Totoo ba iyon, Jingchen? Siyempre, totoo ito. Dati, ang singsing na ito ay mayroong gift box. Kasalanan ko dahil hindi ako nag-ingat. Hindi ko sinasadyang ang kahon na iyon ay masira, kaya ganito na lamang ang paraan ng pag-propose sa iyo. Sana ay huwag sanang magtampo sina Miss Zhao at President Su. President Su, bilis, isuot mo na ang singsing kay Miss Zhao. Jingchen, ang pangako ko sa iyo, nagawa ko na. Tinulungan na kita sa iyong proposal. Jingchen o ako? Isang alahas mula sa koleksyon ng bulaklak ng walang hanggan? Nagkakahalaga ito ng 3 milyong dolyar na luxury item? Saan ka kumuha ng perang pambili nito? Ang 3 pusong petals na ito ay sumisimbolo sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Regalo ko ito sa kasal nyo. Tinatanong kita, saan ka kumuha ng perang pambili? Nasaan ang pendant na iniwan ng nanay mo? Isinanla ko na. Hindi ko akalaing mahal pala iyon, sapat lang pambili ng alahas na ito. Ang ibig mong sabihin, isinanla mo ang tanging alaala ng nanay mo na jade na pendant para lang mabili ito? Zhao Wanqing, may sira ba ang ulo mo? Jingchen, salamat dahil 20 taon ang nakalipas ay iniligtas mo ako mula sa ampunan. At iniligtas mo ako sa hirap. Salamat dahil hinayaan mo akong mahalin ka. Congrats dahil nakuha mo na ang gusto mo, ang maikasal kay Miss Zhao. Matutupad ko na rin ang pangarap ko, ang isilang ang ating anak. Sana ay maging maligaya kayo ni Miss Zhao ng habang buhay at palaging magkasundo ang inyong mga puso. Zhao Wanqing. Totoo ba ang sinabi niya? Buntis ba talaga siya sa anak mo? Meng Je, Huwag mo na akong lokohin. Narinig ko ang lahat. Alisin niyo ang batang iyan. Pakasalan mo ako? Kung hindi ay walang tuloy na kasal. Bakit ka pa nag-aalinlangan? Jingchen, ilang taon na tayong magkasama. Isinuko ko ang lahat para lang makabalik sa piling mo. At ngayon, pababayaan mo na lang ba ako? ako. Alam kong nalilito ka lang kaya ka. Naakit sa kanya. Alam ko ring, hindi ko dapat iniwang mag-isa. Pero ngayon, ikakasal na tayo, di ba? Basta't gusto mo, pauto mo sa kanyang alisin ang bata. At maaari kong isiping walang anumang nangyari. So Jingchen, huwag mong kalilimutan kung ano ang ipinangako mo sa akin. Sinabi mo noon, namamahalin mo ako habang buhay at aalagaan mo ako hanggang sa dulo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Iniligtas mo ko! Aalagaan kita habang buhay! Tama nga. So Jingchen, bakit ka pa nag-aalinlangan? Mula nang iligtas ka ni Meng Je, hindi ba't nagdesisyon ka nang aalagaan mo siya habang buhay? Ano na ba ang ginagawa mo ngayon? Pero bakit sa tuwing nakikita ko ang tingin ni Wanqing, sobrang sumasakit ang puso ko? Jingchen, maraming taon na tayong magkasama. Sabay tayong nagdiwang ng bagong taon. Sabay nating ipinagdiwang ang bawat birthday natin. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Happy birthday to you! Tatlo, dalawa, isa, maligong bagong taon. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo na kailanman ay hindi mo siya minahal.
Sabihin mong ginawa mo lang ang lahat ng ito para lang asarin ako, magsalita ka. Wanching, Huwag ka nang magsalita pa. Naiintindihan ko na ang lahat. Si Miss Zhao ang taong mahal na mahal mo ng maraming taon. Ang dami-dami ninyong mga alaala sa isa't isa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kayo gagambalain pa. hindi totoo yan. Huwag ka nang magsalita. Alam kong ang dinadala ko ay hadlang sa inyong dalawa. Pero siya lang ang nag-iisa kong kapamilya sa mundo. Hindi ko maaaring alisin ang bata. Aalis na lang kami ng anak ko. At hinding-hindi na kami magpapakita sa inyo. Sana ay magsama kayo. Habang buhay. Wanching, Kapag lumabas ka ng pintong ito, tapos na ang lahat sa atin. pasensya na. Jing Chen, Mula sa araw na ito na ang iyong magiging kwarto. Huwag kang mag-alala at dito ka muna manatili sa akin. Hindi lang hanggang sa maipanganak ang bata, kahit habang buhay ka pa rito tumira. Ay walang problema. Han Cheng, talagang nakakaabala na ako sa iyo. Ano ka ba? Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan dito sa lungsod na ito. Kung hindi dahil, sa tulong mong humanap ng trabaho sa Qingcheng at paghahanap ng matitirhan, noon pa sana ako nabigo. Kaya itong munting tulong na ito, wala lang ito. Huwag ka na lang tumayo dyan. Tingnan mo muna kung magugustuhan mo ang kwarto. Kung may kailangan ka pang idagdag, huwag kang mag-atubiling magsabi sa akin. Wag na po. Ayos na ito dito. Gustong-gusto ko ito. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Tandaan mo, kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, nandito lang ako sa likuran mo at susuportahan kita habang buhay. Oo nga pala. Ikaw, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Anong? Plano? Ang ibig kong sabihin, ngayong naghiwalay na kayo ni Su Jingchen at mag-isa mo nang aalagaan ng bata, magiging mahirap ito para sa iyo. Naisip mo ba na maghanap ng ibang taong mag-aalaga sa inyo? Hindi ba nandito ka naman? Nako, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko ay, Wanching, nandiyan ka ba? sandali lang, Wanching, buksan mo ang pinto. Wanching. Nasaan si Wanching? Saan mo itinago si Wanching? Palabasin mo siya. may mukha ka pang ipakita rito? Hindi mo ba alam sa sarili mo kung ano ang mga ginawa mo? Wala kang pakialam sa ginawa ko. Umalis ka sa harapan ko. Ikaw dapat ang umalis dito. Nagmalasakit ka ba kahit kailan kay Wanching? Alam mo ba kung paano siya nabuhay nitong mga nakaraang taon? Tuwing masama ang loob mo, sa kanya mo ibinubuhos ang galit mo. Hindi siya lumalaban, kaya akala mo ba ay wala siyang nararamdaman? At ano pa itong tungkol sa paghahanap mo ng kapalit? Nawawala ka na ba sa sarili mong isip? Wala kang pakialam doon. Su Jingchen, dahil pinili mo na si Zhao Mengjie, huwag mo nang gambalain si Wanching. Paraan. Sabi ng tungkol sa aming dalawa to, wala kang pakialam dito. Wanching, makinig ka sa akin. Nagkamali ako noon. Pero ngayon, natauhan na talaga ako. Wanking, napakahalaga mo talaga para sa akin. Huli na ang lahat. Para lang maipagdiwang ang birthday mo, naghintay si Wanching sa gitna ng ulan, nang magdamag, pero dahil sa isang tawag lang ni Zhao Mengji, hindi mo siya sinipot. Bakit hindi mo naisip noong oras na iyon na mahalaga siya? Para lang maipagluto ka ni Wanching. Napaso pa ang kamay niya, pero hindi mo man lang siya tinignan, tinapon mo lang iyon diretso sa basurahan. Bakit hindi mo sinabi nung oras na iyon na mahalaga siya? Hindi. Hindi ko alam. Wala kang alam? Hindi mo alam na ulila si Wanching? Hindi mo alam na api siya, na wala siyang kamag-anak na malapitan at kailangan niyang sarilihin ang lahat? Hindi mo alam kung gaano kanya kamahal. Pero paulit-ulit at walang sawa mo siyang sinasaktan? Dinudurog mo ang puso niya? Pinahihirapan mo siya? Patawad? Mali ako? Wanking, patawad. Bakit nagmamalinis ka sa harap ko? Hindi ba lahat ng ito ay gawa-gawa mo lang? Anong karapatan mong umiyak sa harap ko? Pakiusap? Hayaang makita ko uli si Wanching. Pangako, hindi ko na siya sasaktan muli. Tigil na. Kung matapang ka, sabihin mo sa mapapangasawa mo, sabihin mong ikakansela mo na ang kasal nyo, at si Wanching ang pakakasalan mo.
Kung magagawa mo iyan, rirespetuhin pa kita bilang lalaki. Pero, nangako na ako kay Meng Ji. Umalis ka na. Wanqing, lumabas ka naman at magkita tayo? Para maayos nating pag-usapan ito. Naniniwala ako na tiyak na may paraan na pabor para sa ating dalawa. Su Jingchen, bukod sa sakit na naibibigay mo kay Wanqing, ano pa bang maibibigay mo sa kanya? Su Jingchen, sabi mo mahal mo si Wanqing, pero hindi mo naman magawang baliwalain ang Zhao Mengjie na iyon. Ano ba ang sinasabi mong paraan na makakabuti para sa lahat? Ang paghintayin ba siya ng habang buhay? Umalis ka sa daan ko. Hindi. Hindi totoo yan. Wanqing, makinig ka sa akin. Wanqing? Wanqing, lumabas ka naman? Pakinggan mo ang paliwanag ko? Ako, Magsalita ka na. Jingchen, naaksidente ako. Pumunta ka rito at tulungan mo ako. Meng Ji, nagka-aksidente siya. Su Jingchen, lumayas ka rito. Wanqing, maghintay ka lang. Kapag naayos ko na ang lahat, ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat. Layas. Umalis ka na. Kinabahan ako doon. Jingchen, akala ko hindi na kita muling makikita. Meng Ji, may isang bagay. Akong dapat sabihin sa iyo, hindi kita maaaring pakasalan. Kailangan kong samahan si Wanqing para magkasama naming alagaan ang aming anak. Anong sinasabi mo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Wala na akong kahit ano ngayon, hindi na ako makakapunta sa Paris para abutin ang aking pangarap? At ngayon, napinsala pa ang paa ko. Sino pa ang may gustong magpakasal sa isang pilay na gaya ko? Alam kong nagkamali ako sa iyo. Hahanap ako ng pinakamahusay na doktor at gagawin ang lahat para mapagaling ang paa mo. Kung gusto mo pa rin pumunta sa Paris, gagawa ako ng paraan para matulungan ka. Ayoko. Ayoko ng pambayad sala mo. Ang gusto ko lang ay pakasalan mo ako. Pasensya na, Meng Ji. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa iyo at kaya rin. Nasaktan ako. Pero pagdating sa pagmamahal, hindi ito maaaring ipilit. Babawi ako sa iyo sa lahat ng paraan, pero ang pakasalan ka, hindi ko iyon magagawa. Jingchen. Jingchen, nagkamali ako. Huwag kang maging ganito. Please? Wala na akong kahit ano ngayon. Hindi ba nangako ka na tayo ay magsasama habang buhay? Huwag kang umalis. Please, wag mo akong iwan. Jingchen. President Su, sasabihin ko na ito sa iyo ng maaga, itong kwintas na jade ay tumaas na ang presyo. Kahit magkano pa iyan, ang kwintas na jade na ito ay kailangan kong matubos. Bakit parang nararamdaman ko na parang may mali? Bakit nga ba? Jingchen, mapagkakatiwalaan pa ba kita? Iniisip mo pa rin ba si Su Jingchen? Hindi siya karapat-dapat pagkatiwalaan. Maraming beses ka na niyang niloko. Huwag kang maging malambot sa pagkakataong ito. Huwag kang magatubili. Hindi na ako magiging malambot sa kanya. Tama iyan. Dahil parang malungkot ka buong araw, Tara, may alam akong bagong bukas na kainan. Kaarawan ni Jingchen ngayon. Siguradong pupunta siya sa bar na iyon. Hancheng, gusto ko munang maglakad-lakad ng mag-isa. Jingchen, kaarawan mo ngayon. Huwag ka nang malungkot, magsaya ka naman. Kung sana ay, nandito si Wanqing. Ang mahal mong pangarap, hindi ba't nasa tabi mo lang siya? Pero sa iyong mukha, bakit wala man lang kahit isang ngiti?
Balita ko ngayon ay kaarawan ng isang Ginoo. Gusto ko sanang handugan siya ng isang kanta. Sana ay maging masaya siya araw-araw. Jing Chen, ang kantang ito ay ituring mo na bilang huli kong regalo sa iyo. Ikaw ba ang nag-ayos nito? Ha? Opo, nagustuhan niyo po ba? Ang pangungulila ay isang bagay na mahirap ipaliwanag. Nakapagtataka? Ang boses na iyon, bakit parang boses ni Wanqing? Gaya ng anino na sumusunod. Tahimik at hindi mararamdaman. Umaabot hanggang sa kaibuturan ng puso. Jing Chen, mahal na mahal pala kita. Higit pa sa inakala ko. Wanqing. Alam ko ang kantang iyan. Ang pamagat niyan ay, I Will. Ito ang pinakapaborito kong kanta. Sayang lang. Wala sa tabi ko ang taong pinakamahal ko. Salamat sa inyong lahat. Jing Chen, Kamusta ka? Napakaganda ng pagkakaawit mo sa kantang iyon kanina. Pwede ka bang manatili para sabay tayong maghapunan? Jing Chen, hayaan mo na kung ayaw niya. Bumalik na lang tayo at magpatuloy sa pag-inom. Iyon ang paborito kong kanta. Mayroon akong kaibigan na sobrang paborito rin iyon. Ang boses mo kanina habang kumakanta ay kamukhang kamukha ng sa kanya. Kaya kusa ko siyang naalala. Pero alam ko na hindi na niya ako mapapatawad at siguradong hindi rin siya lilitaw rito. Alam kong mahal na mahal niya ako. Isa siyang hangal na laging nagbibigay nang walang hinihintay na anumang kapalit. Pero ginamit ko lang ang pagmamahal niya sa akin at malalim ko siyang nasaktan. Hinayaan ko siyang mag-isa na maghintay sa akin sa gitna ng ulan. Binaliwala ko lang ang usapan namin at lagi ko pa siyang pinapahirapan. Akala niya ay hindi ko siya mahal at hindi rin ako kailanman nakapagpaliwanag ng maayos sa kanya. Tuluyan ko na nga ba siyang nawala? Noong mga nakaraang kaarawan ko, maaga pa lang ay inihahanda na niya ang regalo niya para sa akin at masayang-masaya siyang magsasabi sa akin ng maligayang kaarawan. Sayang lang, dahil ngayong taon ay hindi na yun mangyayari. Sa tingin mo, kung tatawagan ko ba siya ngayon para humingi ng paumanhin, masasabihan pa kaya niya ako ng maligayang kaarawan? Wanqing. Wanqing. Wanqing, ikaw ba yan? Wanqing. Ikaw nga, ikaw talaga yan. Salamat sa langit, Wanqing. Akala ko hindi mo na ako kakausapin. Jing Chen. Xia Wanqing, walang hiya ka. Anong ginagawa mo rito? Halina kayo at tignan nyo. Ang masamang babaeng ito ay tinukso ang asawa ko. Nabuntis siya, pero ayaw niyang alisin ang bata dahil gusto niyang gamitin ang bata para makuha ang pwesto ko. Ang mga babaeng katulad niya, dapat sa kanya ay parusahan ng husto. Miss Zhao, pasensya na po. Wala akong intensyong istorbohin kayo. Aalis na lang po ako. Wanqing. Jing Chen, hindi ka pwedeng umalis. Paano naman ako kapag umalis ka? Zhao Mengje, sobra na talaga ang ginagawa mo. Bakit mo naman sinasabi ang mga ganyang bagay tungkol sa kanya? Ako pa ang naging sobra. Su Jing Chen, ako ang mapapangasawa mo. Ayos lang kung hindi ka papanig sa akin, pero bakit mo pa siya pinoprotektahan? Ginawa ko ang lahat para sa birthday mo. Nagpagod ako at nag-asikaso ng lahat. Inimbitahan ko ang lahat ng mga kaibigan mo. Bakit mo ako ginaganito? Alam kong marami kang ginawa para sa akin, pero hindi ito ang gusto ko. Ipinaliwanag ko na sa iyo ng malinaw noon. Ang namamagitan sa atin ay... Jing Chen, nagmamahalan tayo, di ba? Marami tayong masasayang alaala. Basta maging masaya ka lang,
Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Huwag mo akong iwan. Mengje, Jingchen, huwag kang umalis. Huwag kang sumama sa masamang babaeng yan, pakiusap. Ako ang mahal mo. Pakiusap, huwag mo akong iwan ng mag-isa. mag-ingat ka. Jingchen, huwag ka naman munang umalis. Pwede ba? Sobrang sakit ng paa ko. Baka muli akong natapilok. Mengje, dati pa naman ay nalinaw ko na sa iyo, kaya kitang bigyan ng kabayaran. Ayaw ko, Jingchen. Alam kong mahal mo ako. Nagtatampo ka lang sa akin. Hindi ba? Di ba gusto mo ng anak? Mabibigyan din kita ng anak. Patawad, Mengje? Makakahanap ka rin ng taong mas para sa iyo? Yung taong tunay na magmamahal sa iyo. Hindi mo na kailangang maghabol sa akin. Mula pa nung 2 taon na ang nakakalipas noong bigla kang nawala nang walang paalam, ang daming bagay sa atin. Ang tuluyan ng nagbago. Jingchen, alam ko ang pagkakamali ko. Hindi sana ako basta umalis habang naghahanda ka sa iyong proposal at hindi rin sana kita iniwan na lang basta at kinalimutan. Talagang nagsisisi na ako. Parusahan o kutyain mo man ako. Ayos lang. Huwag mo lang akong iiwan, pakiusap. Wala na talaga tayong pag-asa, hindi ako nagtatampo sa iyo at hindi rin ako nagpapakipot. Mengje, magpahinga ka na lang. Jingchen, bumalik ka naman, sige na. Bakit? Nagmamakaawa na ako sa'yo, pero ayaw mo pa rin akong patawarin? Ano bang meron kay Xia Wanqing na wala sa akin? Hindi siya bagay sa iyo. Xia Wanqing. Walang hiya ka. Galit na galit ako sa'yo. Xia Wanqing, bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat ay noon mo pa naisip na ganito ang kahihinatnan? Magkababata sila, bagay na bagay sila sa isa't isa. Kahit nadala mo pa ang anak niya. Ano pa bang mapapala mo? Su Jingchen, niloko mo na naman ako. Sabi mo napaka-importante ko. Puro ka kasinungalingan? Sinungaling ka. Wanqing, nandyan ka ba? Buksan mo ang pinto. May kailangan akong sabihin sa iyo. Anong ginagawa mo pa rito? Wanqing, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nakapag-usap na kami ng malinaw ni Mengje. Hindi ko siya pakakasalan. Gusto kong makasama ka. Ang mga sinasabi mo ba? Ay totoo? Siyempre totoo. Pagkatapos kong ihatid si Mengje, pabalik, nagmadali agad akong pumunta rito. Wanqing, wag mo po akong mamasamain. Sa pagitan namin, talagang wala ng ugnayan. Ang nararamdaman ko para sa kanya ngayon ay pasasalamat na lang. Siya nga pala, ito ang kuwintas na pamana sa iyo ng nanay mo. Tinubos ko iyan para sa iyo. Ang kuwintas ko. Wanqing, pangako, aalagaan kitang mabuti mula ngayon. Huwag kang malikot. Maniwala ka sa akin, siguradong makakagawa ako ng baozi ngayong araw. Pero ang gusto kong kainin ay ang baozi sa tindahan ni na Auntie Song sa baba. Kahit pa makagawa ka niyan, iba pa rin ang lasa. Pero gabi na masyado ngayon, sarado na ang tindahan ni na Auntie Song. Pagtiyagaan mo na lang muna. Ito nyo ng baby. Bukas ng umaga, pipila talaga ako para ibili ka ng baozi ni na Auntie Song. Ito ang unang beses na nagluto ka para sa akin, kaya kahit hindi ito masarap, kakainin ko ang lahat ng ito. Tikman mo ito bilis at tingnan mo kung masarap. Kamusta? Ayos lang ba ang lasa? Ano kasi? Gabi na rin po. Mabuti pang umuwi ka na. Aba, Wanqing, huwag mo naman akong palayasin. Ibinigay ko na ang mansion kay Mengji, kaya ako, wala na akong matitirhan ngayon. Nagamakaawa ako sa iyo. Pakitulungan mo naman akong patuluyin kahit isang gabi lang. Pwede kang matulog sa hotel, pwede kang matulog sa opisina. Kahit saan pa yan, wag lang dito sa bahay ko. Wanqing,
kahit hindi mo ako kailangan, pero ang baby sa loob ng tiyan mo, kailangan din ng makakasamang ama. One King, hindi ka naman siguro ganoon kalupit. Nahahayaang magkawalay kaming mag-ama? Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi kita hahayaang tumuloy dito. Sige na, umalis ka na. Sandali. One King? Kung hindi, tutulungan na lang kitang i-assemble ang baby stroller. Tutal hindi naman madali kung mag-isa ka lang, at kapag kasama mo ako, magagawa ko ang responsibilidad ko bilang ama. Pangako, aalis din ako pagkatapos nito? Kaya huwag ka nang mag-alinlangan. Para sa baby, sa pag-aayos niya ng stroller, napakaseryoso niya. Siguro, talagang mahalaga para sa kanya ang batang ito. Tapos na. Narito na ako. Su Jingchen, anong ginagawa mo rito? Hindi ka talaga sumusuko, no? Huwag mong kindatan si Wang King. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka welcome sa pamilya namin. Huwag ka nang babalik dito kailanman, naintindihan mo ba? Pinatuloy ako ni Wan Qing. Malibang bisitahin ko ang asawa at anak ko? Anong karapatan mong hadlangan ako? Anong asawa at anak? Hindi naman pumayag si Wan Qing na magpakasal sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, huwag mo nang subukang magpanggap na importante ka rito, umalis ka na. Wan Qing, alam kong galit ka pa rin. Pero ayos lang, papatunayan ko sa iyo ang sarili ko. Bukas ang telepono ko 24 na oras para sa iyo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Alis na, layas. Hindi niya nadala ang telepono niya. Napakawalang hiya mo, si Yawan Qing. Dahil talagang sinusubukan mong akitin si Jingchen. Ngayon, wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Galing ba ang text na ito kay Jingchen? Ang garbo. Kung magkikita kami bukas, bakit hindi niya ito sinabi kanina? Siguro, balak niya akong isurprise. Jingchen, kita na lang tayo bukas. Siya, Wan King. Bakit ka nandito? Nasaan si Jingchen? Sabi ni Jingchen, ayaw kanyang makita, kaya ako ang pinapunta niya rito. Paano nangyari yon? Pero kagabi lang. Dahil lang pinuntahan kanya kagabi, akala mo ba talaga iiwan na niya ako para makasama ka? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Jingchen ay naawa lang dahil nakita niyang mag-isa ka at nahihirapan sa pagbubuntis mo. Ayaw ka lang niyang masaktan? Kaya niya nasabi ang mga bagay na iyon para lang patahanin ka. Paano mo nalaman ang mga sinabi niya? Dahil kagabi ay kinuwento niya ang lahat sa akin. Sabi niya, natatakot siyang maging emosyonal ka. At kung sakaling may mangyaring aksidente, baka isisi mo pa sa kanya ang lahat. Kaya, niloko ka lang niya. Napakakasalan ka niya. At aalagaan ang batang dinadala mo. Imposible. Sinabi niya sa akin na gusto niya ako. At sabi pa niya, hindi na siya babalik sa pamilyang Suvila. At hiningi niyang patuluyin ko siya. Huwag ka nang managinip. Si Jingchen, katabi ko siyang natulog kagabi. Sabi niya, ang mga tulad mong mukhang pera na babae, kapag tinuloy mo ang panganganak, siguradong pangguguluhan mo lang siya habang buhay. Kaya, ginawa niya ang kasunduang ito para ibigay ko sa iyo. Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Akala mo ba talaga ay mahalaga ka kay Jingchen? Nakokonsensya lang siya. Mabait lang siya sa iyo para magtiwala ka at mapapayag kanyang alisin ang bata. Niloloko mo lang ako, di ba? Paano magagawang ayawan ni Jingchen ang sarili niyang anak? Gayong kagabi lang ay kasama ko pa siya na nag-aayos ng crib para sa baby. Paano niyang magagawang talikuran ng anak niya? Tama na. Hindi kailanman tatanggapin ni Jingchen ang batang yan mula sa isang tulad mo. Pinapayuhan kita. Pirmahan mo na ito ng maayos. Dahil kung hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari sa iyo.
ang villa sa silangang suburb, ang Maserati, ang Top Chef, pati na ang mga baozi mula sa Antisong ay isama mo lahat doon. Bukod sa mga ito, dapat siyang bigyan buwan-buwan ng $1,000,000 para sa gastusing medikal at $1,000,000 para sa pondo ng pagunlad. Siya nga pala, mahilig siyang manood ng mga drama, kaya sabihan ang kumpanya ng pelikula na kunin ang mga pinakabagong palabas buwan-buwan, ilagay sa disc at ipadala sa kanya. President Su, hindi ba't parang sobra ang kabutihan mo kay Miss Shia? Nagsisikap siya na dalhin ang anak ko, kaya ang tratuhin siya ng mabuti ay tama lang, hindi ba? Lahat ng sinabi ko, naisulat mo ba? Naisama na po ang lahat. Mabuti naman. Siguradong matutuwa si Wanching kapag nakita niya ang mga ito. Bakit ka pa nag-aalinlangan? Pirma na dali. Ayaw kong pumirma. Tatawagan ko muna si Jing Chen. Hindi niya magagawa sa akin ito. Anong tawag ang sinasabi mo? Ito mismo ang ipinag-utos sa akin ni Jing Chen na dalhin sa iyo. Gusto ko siyang makausap. Xia Wanqing, pwede ba huwag mo nang ipahiya ang sarili mo? Ano ba ang maibibigay mo kay Jing Chen? Isa ka lamang katulong ni Pamilyang Su, na mas mababa pa ang katayuan sa kahit kanino. Ano ang karapatan mo na magkaanak kay Jing Chen? Maliban na lang kung marinig ko mismo mula kay Jing Chen. Hinding-hindi ako maniniwala. Pirma na. Bilis. Pumirma ka na. Gusto mong tumawag, di ba? Sige, hayaan kitang tumawag para malaman mo ang totoo. Tumawag ka na. Wanking, anong nangyayari? Jing Chen, gusto mo ba talaga akong pamilmahin ng dokumentong ito? Paano mo nalaman? Gusto mo ba talagang pumirma ako? Oo naman. Nilagay ko rin dito ang marami pang mga benepisyo para sa iyo. May sasakyan, may bahay, at may napakalaking halaga ng pera. Huwag kang mag-alala. Tignan mo, sinasabi ko na nga ba. Ayaw ni Jing Chen sa batang iyan. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nawala na ang bata, bibigyan ka namin ng napakaraming pera. Pagdating ng panahon, hindi mo na kailangang maging isang hamak na tao. Ano? Bakit mo gustong alisin ang bata? Huwag ka nang masyadong malungkot. At saka hindi mo naman alam kung sino ang ama niyan. Kukutyain lang kayo kapag isinilang pa iyan. Bakit mo pa itutuloy? Mabuti pa ay sumunod ka na lang na mawala na ang batang iyan. Kapag nakuha mo na ang pera, kahit anong lalaki ay mahahanap mo. Pagdating sa anak, hindi ba't kahit ilan ay kaya mong magkaroon? Huwag ka nang mag-atubili. Pirmahan mo na ito. Hindi ako pipirma. Anak ko ito. Walang sino man ang maaaring manakit sa kanya. Anong nangyari? Hindi pa tapos ang sinasabi ko. Naputol na ang tawag. May nangyari kaya? Imbestigahan mo agad kung nasaan si Xia Wanqing ngayon. Opo, sir. So Jing Chen, kung talagang hindi mo gusto ang batang ito, pwede mong sabihin sa akin. Lalayo ako sa iyo kasama siya, pero bakit kailangan mong piliting alisin ang bata? Lahat ba ng mga sinabi mo ay puro kasinungalingan lang? Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Su Jing Chen, bakit ang lupit mo? Anak mo rin iyan. Isang buhay iyan. Wanking. Wanking. Xia Wanqing. Huminto ka sabi. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit ka tumatakbo palayo kapag nakikita mo ako? Huwag mo na akong lokohin pa. Pwede mo akong palayasin, pero bakit kailangan mo pang papirmahin ako sa dokumentong iyon? May problema ba sa dokumentong iyon? Wala akong ibang ibig sabihin? Gusto ko lang dagdagan ang pambayad sa'yo. Oo, alam kong hindi mo ito kailangan, pero kaunting tulong lang naman iyan mula sa akin. Kung hindi mo naman talaga gusto. Oo, hindi ko iyan kailangan. Sino ba ang may kailangan sa pera mo?
Ang tanging gusto ko lang ay ang anak ko. Xia Wanqing. Xia Wanqing, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Bilis, tumawag kayo ng 911. Wanqing. Wanqing, gumising ka. Wanqing. Wanqing, gising. Huwag kang matulog. Wanqing. President Su, hindi po kayo pwedeng pumasok. Kailangan niyong magantay sa labas. Doktor, parang awa niyo na, tulungan niyo po siya. Dahil sa matinding pagkakabangga, napaaga ang paghiwalay ng inunan ng buntis na nagresulta sa matinding pagkawala ng dugo. Kailangan ko na pong isagawa ang operasyon para alisin ang bata. Ibig niyo po bang sabihin, kailangang alisin ang bata? Ito po ang papeles para sa pahintulot sa operasyon. Pakipirmahan na lang po ito. Hindi po ba pwedeng mailigtas silang dalawa? Sa lagay po ngayon, malabong mangyari iyon. Mr. Su, pirmahan mo na ito agad. Nagmamadali ang oras. Iligtas niyo ang anak ko. Wanqing, bata ka pa? Magkakaroon ka pa uli ng anak. Ayoko. Gusto ko ang batang ito. Parang awa mo na. Iligtas niyo siya. Wanqing, masyadong malala ang pinsala mo. Ang batang ito ay hindi na kayang iligtas. Jing Chen, pwede mo akong hindi mahalin, pero huwag mong sasaktan ang anak ko. Huwag kang pipirma. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang pipirma. Huwag. Ayokong pumirma ka. Doktor, ang gusto ko ay si Wanqing. Ayoko sa bata. Anak ko. Ano nang nangyari sa anak ko? Wanqing, kasalanan ko ang lahat dahil hindi kita naalagaan ng mabuti. Tungkol sa bata, magkakaroon pa tayo uli. Magkakaroon pa uli? Su Jing Chen, alam mo naman na noong bata pa ako ay napinsala ang tiyan ko. Ang mabuntis ako sa batang ito ay isa ng himala. Ibig bang sabihin ay hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng anak mula sa iyo? Hindi. Hindi ganyan. Wanqing, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ako nagkakamali, ikaw mismo ang umamin nito. Lumabas ka. Lumabas ka. Ayaw na kitang makita pa. Noong huli kaming nag-usap ni Wanqing tungkol sa kasunduan sa kompensasyon, tiyak na nasaktan ang kanyang dignidad dahil inakala niya na ayaw kong managot sa kanya at sa bata. Wanqing, ipinagluto kita ng paborito mong pumpkin porridge, matagal-tagal ka na rin hindi kumakain, huwag ka na sanang magalit. Wala na ang anak ko. Ano pa ang silbi ng pagkain kahit gaano pa karaming porridge iyan? Kahit ano pang gawin ko, hindi na kailanman babalik ang anak ko. Pagkakamali ko ito, ako ang may kasalanan. Ngayong wala na ang bata, lalong dapat mong alagaan ang iyong katawan. Kapag bumalik na ang sigla ng iyong katawan, siguradong mabubuntis ka pang muli. Ayaw na kitang makita. Lumayas ka. Wanqing, sorry. Nagsusumamo ako sa iyo, kumain ka muna ng kahit kaunting lugaw. Ilang araw ka nang hindi kumakain, masyado nang nanghihina ang katawan mo. Aalis ka ba o hindi? Aalis ka ba? Sige, alis na ako. Wanqing, magpakalma ka. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pero, huwag mo sanang saktan ang sarili mo. Narito ka na pala, Jing Chen. Anong nangyari sa iyo? Mengje, ang anak ni Wanqing, wala na. Wala na ang bata? Nararapat lang iyon sa kanya. Hindi muna niya tignan ang sarili niya sa salamin. Anong klaseng pag-uugali iyan? Sa estado niya sa buhay. Karapat dapat ba siyang dalhin ng anak mo, Jing Chen? Tama na, Mengji. Tungkol dito, kasalanan ko rin naman talaga. Siguradong dahil iyon sa kasunduan, nasaktan ang kanyang dignidad. Kasunduan? Anong klaseng kasunduan iyon? Isa iyong kasunduan para sa bayad pinsala. Marami na akong pagkukulang sa kanya. Gusto ko lang siyang bawiin sa pamamagitan niyon, pero baka nagkamali siya ng intindi.
At inisip niyang ayaw kong manindigan para sa kanya at sa bata. Jingchen, huwag mo na siyang isipin. Buong gabi ka nang hindi natutulog. Imasahe ko ang balikat mo para makapag-relax ka naman. Okay ba iyon? Meng J, magkaibigan lang tayo. Hindi tayo magkasintahan. Pakisuyong matuto kang lumugar. Isang masamang babaeng nakisawsaw lang sa relasyon ng iba. Balak mo pang maging reyna sa buhay namin? Asa ka pa. Ang pagkawala ng batang iyan ay ang parusang nararapat sa iyo. Wangking, huli na ako nang dumating. Kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos na ako. Kasalanan ko ito dahil hindi ako naging maingat, nabangga ako ng kotse, at ang bata, wala na siya. Wala na ang anak ni na Wanqing at ni Su Jingchen, tamang-tama. Hindi ko alam kung kaya ko bang gamitin ang pagkakataong ito para tuluyang hiwalayan ni Wanqing ang lalaking iyon at huwag na siyang asahan. Wanqing, bakit mo pa ba ginagawa ito? Isang masamang tao si Su Jingchen? Bakit mo pa kailangang magpakalungkot ng ganyan para sa kanya at sa anak niya? Sa loob ng maraming taon, mas higit pa ang pananakit na ginawa niya sa iyo kaysa sa anumang mabuting nagawa niya. Kaya ko kaya. Kalimutan ang lahat ng nangyari sa nakaraan at magsimula muli ng bagong buhay. Alam ko namang tama si Hancheng, hindi na ako dapat umasa pa sa kaniya. Pero bakit kaya ang sakit-sakit pa rin ng puso ko? Bakit? Kahit anong pagpupursige ko, hindi ko pa rin malimutan ang anino ni Su Jingchen. Oo nga, maraming mabuting lalaki sa mundo. Kailangan bang siya lang na si Su Jingchen? Wanqing, alam mo naman ang nararamdaman ko para sa iyo? Basta ba sumagot ka lang ng oo, akong si Chu Hancheng ay nakahandang mag-alaga sa iyo habang buhay. Hancheng, salamat sa pag-aalaga at pagkagusto mo sa akin, pero gusto ko na manatili lang tayong magkaibigan. Pasensya ka na. Masyado akong nagmadali, binigyan pa kita ng iisipin. Matagal-tagal ka na rin dito sa ospital, marahil ay naiinip ka na. Bakit hindi mo kaya? Sumama sa bahay ko paglabas mo para makapagpahinga? Hindi rin makakatulong sa paggaling mo. Ang palagi ang paghiga lang. Sige, sa totoo lang, gusto ko ring lumayo sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa taong iyon. Wanqing, heto, tikman mo ang luto ko. Galing mo talaga, lahat ng gawin mo ay ang dali lang para sa iyo. Lugaw na kalabasa? Lugaw na kalabasa na naman. Huwag ka nang tumulala dyan, Wanqing. Maya-maya pagkatapos nating kumain, ituturo ko sa iyo ang mag-yoga, makakatulong iyon sa paggaling mo, at para na rin manatiling maganda ang katawan mo. Ang Wanqing namin ay napakagandang babae, kaya huwag mong isipin araw-araw ang mga nakakalungkot na bagay. Sige na. Itaas ang kamay na ito, itaas din ang binti, mag-ingat ka lang. Wanqing, kapag hindi tama ang iyong forma, mababawasan ang bisa nito. Heto, itaas mo pa ng kaunti ang iyong binti. Medyo mahirap po. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Sige? Sige na. Ay, pasensya ka na. Nakalimutan kong hindi ka pa pala lubos na gumagaling. Ang mga galaw bang ito ay masyadong mahirap para sa iyo? Ayos lang po, Hancheng. Pasensya na kung lampa ako. Palagi kitang napapagod sa pag-aalaga sa akin. Wala iyon. Basta't maging masaya ka. Sulit ang lahat ng ginagawa ko. Nararamdaman ko na gustong-gusto talaga ako ni Hancheng. Napakabuti niya at labis akong nagpapasalamat sa pag-aalaga niya sa akin. Pero hindi ito pag-ibig. Kailangan ko pa rin linawin ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Salamat, Hancheng. Nararapat sa iyo ang babaeng mas hihigit pa sa akin. Assistant Chen, inutusan kitang sundan si Xia Wanqing at kunan siya ng litrato sa kalagayan niya ngayon tungkol sa bagay na ipinagawa ko sa iyo. Kamusta na? Sir President Su, narito po ang lahat ng mga larawang hiling nyo. Noong nakaraan, hindi ba sabi niya ay gusto muna niyang mapag-isa? Bakit pumunta siya sa bahay ni Chu Hancheng? Ihanda mo ang kotse at ihatid mo ako sa pamilyang Chu. Opo, sir. Jingchen, saan ka pupunta? Nag-aalala lang ako para kay Wanqing. Gusto ko siyang puntahan. Kapag hindi pa ako pumunta, baka makuha na siya ng ibang tao. Si Xia Wanqing na naman? Ano bang meron sa kanya? Bakit kailangan mo pa siyang personal na puntahan? Meng Ji,
Huwag mo nang pagsalitaan ng masama ang tungkol sa kanya. Una sa lahat, napakarami kong pagkukulang kay Wanqing. At pangalawa, sigurado na ako na siya ang mahal ko. So Jingchen, ano ba ang ginawa ng Xia Wanqing na iyon sa iyo? Pagdating sa pamilya o sa ganda, saang bahagi ba hindi ako pumantay sa Xia Wanqing na iyan? Hindi ba ako ang pinapangarap mo noon? Sabi mo pa nga, ako ang pinakagusto mo. Mengje, mabuti kang tao at wala namang mali sa iyo kumpara kay Wanqing. Kaya lang, naisip ko na dapat ko nang harapin ang tunay kong nararamdaman. Mengji, dahil may utang na loob ako sa iyo, aalagaan kita at sisiguruhing maganda at mapayapa ang buhay mo. Subalit, ang maling kasal ay magdudulot lang sa ating dalawa ng lungkot. Jingchen, wala na ba talaga tayong pag-asa? Pasensya na, Mengji. Sa tingin ko, may utang pa akong sagot sa kanya. Jingchen, huwag ka munang umalis. Sige na? Hindi deserve ni Xia Wanqing iyan, kahit gawin mo pa ang lahat ng ito. Jingchen, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo naman akong iwan, please? Bilib talaga ako sa aming si Wanqing sa loob lang ng 2 araw ay ang galing mo na sa mga yoga moves. Salamat sa paggabay mo. Nararamdaman ko ngayon na maayos na ang pakiramdam ko. Wanqing, basta maging masaya ka lang at basta handa kang kalimutan ng masamang lalaking iyon upang muling magkaroon ng pag-asa sa buhay, kahit ano pa ang gawin ko para sa iyo ay sulit na lahat. Sandali lang. Bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Umalis ka nga dyan. Palaabasin mo si Wanqing. May mukha ka pang ipakita matapos ang ginawa mo kay Wanqing? Nasaktan siya ng dahil sa iyo? Hindi pa ba iyon sapat? Ang kapal talaga ng mukha mo at naglakas loob ka pang gambalain siya uli. Umalis ka na. Hindi ka tinatanggap dito. Ginigulo ko si Wanqing? Sino ka ba sa akala mo? Ang malinaw ay gusto mong pagsamantalahan siya. At dahil nahuli kita, kaya ka nagagalit ng ganyan. Sa puntong ito, sa tingin mo ba ay gusto ka pa rin makita ni Wanqing? Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka na. Wanqing, ako ang nagkamali sa lahat. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Maghanap tayo ng lugar kung saan pwede tayong mag-usap ng maayos, okay? Napaka-plastic. Wanqing, naisip ko na ang lahat mula sa simula. Ikaw talaga ang taong mahal ko. Nagkamali ako noon. Wala akong lakas ng loob na aminin ang tunay kong nararamdaman. Nilinaw ko na ang lahat kay Zhao Mengje, basta't handa kang bumalik. Simula ngayon, ikaw na ang may bahay sa pamilyang Su, walang mangangahas na humamak sa iyo. May bahay? Sigurado ka ba talaga na gusto kong maging may bahay sa pamilyang Su ninyo? Xia Wanqing, sabi ko na nga ba, ikaw na walang hiyang mang-aagaw ang nanggugulo rito. Anong ginawa mo kay Jingchen? Zhao Mengje, bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Sinabi ko na sa iyo ng malinaw. Bakit ayaw mo pa ring tumigil? Siya mismo ang kusang pumunta rito. Anong pakialam ko? Mula noong huli nating pagkikita sa ospital, kaming dalawa ay hindi na muling nagkita pa. Ayoko na talagang makialam sa relasyon ninyo. Pakiusap, Miss Zhao. Itong si President Su ang tanungin mo. Wanqing, hayaan mong magpaliwanag ako. Nagsabi na ako kay Zhao Mengje ng tapat at malinaw, babayaran ko ang lahat ng utang na loob ko sa kanya at aalagaan siya habang buhay. Pero ang pakakasalan ko ay walang iba kundi si Xia Wanqing. Ngayon ay handa ko nang harapin ang tunay kong nararamdaman. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para ang lahat ng naging pagkukulang ko sa iyo ay mabayaran at maitama ko na lahat. Hindi pa ba kayo tapos? Ang bahay ni Pamilyang Chu ay hindi para sa inyong dalawa, para lang gumawa ng gulo rito. Nagdesisyon na si Wanqing na kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Bakit nyo pa kailangang magpakita sa harap niya at paulit-ulit siyang saktan? Alis? Lahat kayo umalis na. Jingchen, pasensya na, pero isama mo na si Miss Zhao at umalis na kayo. Sino ba sa tingin nyo ang mga sarili nyo? Xia Wanqing, isa ka lang naman na walang kwentang tao at walang pinag-aralan. At Chu Hancheng, nakakadiri ka rin. Akala mo ba ay karapat-dapat kang magsalita sa amin ng ganyan? Pareho lang kayong mahilig maging kabit? Bagay na bagay kayo? Bakit hindi pa kayo magtuluyan? Mengje, narito ako para humingi ng tawad kay Wanqing, hindi para makipag-away, kaya pakiusap lumabas ka na. Jingchen, nag-aalala lang naman ako sa iyo, kaya sinundan kita rito ng palihim. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko na ito uulitin. Pwede na ba tayong umuwi? Ilang beses ko bang kailangang sabihin? Talaga bang hindi mo ako maintindihan?
Hindi ako aalis. Dito lang ako. Kung nasaan si Wan King, doon din ako. Kapag hindi pa ako pinatawad ni Wan King, mananatili ako rito hanggang sa mapatawad niya ako. Jing-chan, nagdesisyon na ako na kalimutan ka at kalimutan ang lahat ng nangyari dati. Hindi kita kamumuhian pero hindi rin kita mapapatawad. Ialis mo na lang siya rito. Nagsalita na si Wang Xing? Mahiya naman sana kayong dalawa. Kapag hindi pa kayo umalis sa bahay ko, tatawag na ako sa 911. Umalis ka. Ilayo mo sa akin ang madumi mong kamay. Hindi kita papayagang hawakan si Jing-chen kahit isang buhok lang. Kayong dalawang malanding tao, magsilayas na kayo. Hanggang kailan nyo pabalak tumambay sa bahay ko? Sobra nyo nang ginugulo ang normal na buhay namin ni Wan Qing. Hindi pa ba ito sapat para sa inyo? Ikaw, Lumayas na kayo. Kayong dalawang manloloko? Huwag na kayong magpakita pa rito. Han Cheng, pwede naman nating pag-usapan ng maayos ito. Huwag ka na sanang manakit. Maayos lang ako. Ang pagmamahal ko para kay Wan Qing ay mas matimbang pa ng 1,000 beses, higit pa sa 10,000 beses. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang nakikita niya sa'yo? Nasa konting pambobola mo lang, nagawa mo na siyang pabaliktarin. Plano ko sanang dito, dahan-dahang gamutin ang sugat ng puso niya para tuluyan na siyang makawala sa'yo at tuluyan ka na niyang makalimutan. Pero bakit ba ginugulo niyo pa rin kami? anong karapatan mong sabihing mahal mo si Wan King? Akin siyang babae. Huwag na kayong mag-away. Parang awa nyo na. Wan Qing. Wan Qing, okay ka lang ba? Wan King. Jing-chen, nasaktan ako sa pagbagsak ko, nasugatan ang mga tuhod ko. Kasalanan ito ng masamang babaeng si Xia Wanqing. Wan King? Saan ka nasugatan? Pero ikaw ang Zhao Mengje. Sa loob ng maraming taon, matiyaga akong nagparaya. Naniniwala akong wala akong ginagawang masama sa iyo. Pero paulit-ulit mo pa rin akong pinapahirapan. Wala na akong mahihiling pa ngayon, kundi ang lumayo na sa nakakapagod na relasyong ito. Pero ayaw mo pa rin akong lubayan. Lubayan ka? Bakit naman kita lulubayan? Kung hindi dahil sa iyo, sana ay mayroon kaming masayang buhay ni Jing-chen. Isa ka lang namang kasambahay sa pamilya namin. Ang isang mababang babaeng tulad mo, na naging senyora ng pamilyang Su, isa itong malaking katatawanan. Zhao Mengjie, tama na yan. Wala akong pakialam kung sino man siya. Mamahalin ko siya. At aalagaan habang buhay. Samantalang ikaw, wala kang ginawa kundi hiyain siya. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Mamahalin at poprotektahan kita habang buhay. Noong pilit mo akong pinapirmahan ng dokumentong alisin ang bata. Bakit hindi mo naisip ang tungkol sa mamahalin at poprotektahan kita habang buhay? Jing-chan, matatanggap ko pang hindi ka mabait sa akin, pero sinaktan mo ang ating anak? Hinding-hindi kita mapapatawad. Hindi. Anong dokumentong para alisin ang bata? Ngayong narito na tayo sa ganitong sitwasyon, magkukunwari ka pa bang wala kang alam? Ang dokumentong iyon na alisin ng bata, sa tingin mo ba ay gawa-gawa ko lang iyon? Mismo sa telepono, ininamin mo na rin iyon. Hindi. Wan King, kumalma ka muna. Totoo na, noong panahong iyon may dokumento akong pinapapirmahan sa iyo, pero malinaw na tungkol iyon sa kompensasyon. Saksi ang langit sa sinasabi ko, Su Jing-chen. Hindi ako gagawa ng dokumentong mag-aalis sa bata. Gusto lang kita noon na pumirma sa kasunduan ng kompensasyon dahil umaasa ako na kahit naiwan mo ako balang araw, magiging maayos pa rin ang buhay mo. Su Jing-chen, ngayong huli na ang lahat, magagawa mo pa ring itanggi ang lahat? Ang anak natin ay tuluyan nang nawala sa mundong ito. Pinagsisinungalingan mo pa ako na para sa kompensasyon iyon. Pero noong ipinadala mo si Zhao Mengje para papirmahin ako, kasunduan iyon para alisin ang bata. Assistant Chen? Assistant Chen. President Su po. Yung inihanda nating kasunduan para sa kompensasyon ni Wan Qing, ilabas mo. Bilis, ngayon na! Ito po. Ito ang hinahanap ninyong dokumento. Tingnan mo. Dahil hindi ka pumirma noon, kaya naman ang kasunduang ito ay itinabi ko. Kung totoo ang dokumentong iyan,
Paano nangyari ang tungkol sa dokumentong alisin ng bata? Noong nakaraan, pinadala mo iyon kay Zhao Mengji para iabot sa akin mismo. Kaya naman pala, ginawa mo iyon ng talikuran ako, gumawa ka ng peking kasunduan para mawala ang bata? Napakasama mong babae. Masyado lang kitang mahal, Jingchen. Kapag hinayaan ko siyang ilabas ang batang iyon, magiging dahilan iyon. Para ang walang hiyang babaeng ito ay magkaroon ng dahilan para laging dikitan si pamilyang Su at pagkatapos ay uubusin niya lang ang yaman mo. Ikaw? Dahil sa'yo kaya nawala ang anak ko. Ngayong nabuko na ang lahat, imposible nang makuha muli ang loob ni Su Jingchen. Kailangan kong magkunwari na nagsisisi na ako. Basta't hawak ko ang alas na iniligtas ko siya noong bata pa kami, ay masisiguro ko pa rin ang marangyang buhay habang buhay. Kasalanan ko ang lahat. Nagpadalos-dalos lang ako. Gumawa ako ng mga bagay na hindi ko dapat ginawa. Jingchen, huwag mo sana akong kamuhian, please. Jingchen. Wanqing, nagkamali ako sa loob ng maraming taon. Wanqing. Zhao Mengji, sobrang dismayado na ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, ang dinadalasan ng bata ni Wanqing ay hindi sana nawala at hindi kami ni Wanqing hahantong sa ganito. Ang iba mo pang mga kapintasan ay kaya ko pang palagpasin at hindi pansinin. Pero si Wanqing, siya ang hangganan ko. Isa kang masamang babae. Anong silbi ng pagsisisi mo ngayon? Noong mga panahong dahilan ka kung bakit nawala ang anak ko. Bakit hindi mo naisip na humingi ng tawad? Gagawin ko ang lahat para pagbayarin ka. Bruha ka, akala mo ba ay karapat-dapat kang magkaanak? Galing ka lang naman sa ampunan at walang pinanggalingan, balak mo pang magkaroon ng anak para kalabanin ako. Sinasabi ko sa iyo, ipinanganak ka ng may mababang uri ng buhay. Kahit pa naisilang ang anak mo, wala ring kasiguraduhan ang buhay niya. Zhao Mengji, tao ka pa ba? Hindi ko kailanman naisip na makipag-agawan sa iyo. Maging ang pag-propose sa iyo ni Su Jingchen, ay ako pa ang tumulong sa likod nito. Napaka-plastic mo? Kung hindi mo tinukso si Jingchen, paano mo ipinaglihi ang kanyang anak? Hindi ko kailanman inasahan na mamahalin ako ni Su Jingchen. Nasa iyo na ang lahat. Bakit hindi ka pa rin kontento? Paulit-ulit ko nang tiniis ang mga pang-iinsulto mo. Bakit ka ba ganyan kalupit? Bakit kailangan mong agawin ang lahat sa akin? Wala pa akong nakilalang babaeng kasing sama mo, ang mga paghihirap ni Wanqing. Ay dahil lahat sa iyo, hindi mo man lang nakikita ang iyong pagkakamali? Wanqing. Nakikita ko na ang katotohanan. Ang mga nagdaang taon, isipin na lang natin na nabulag ako dahil itinuring ko ang isang masamang taong tulad mo bilang pinakamahalaga sa akin. Kung hindi dahil sa candy noong bata pa tayo? Kung noong bata pa ay hindi mo ginamit ang kending iyon para sagipin ako, hindi ko ito pagtitiisan hanggang ngayon. Sa card na ito, may 10 milyong dolyar. Tabla na tayo. Mula ngayon, huwag ka nang pakita sa akin muli. Alis! Sandali. Sa aming ampunan lang makukuha ang pambalot na ito. Bakit meron ka nito? Ampunan? Noong 8 taong gulang ako. Dahil sa baba ng asukal ko ay hinimatay ako sa kalsada at si Zhao Mengji ang nagbigay sa akin ng candy na iyon. Kung hindi dahil sa kaniya, baka siguro ay wala na ako. Pero ang pambalot na ito ay matatagpuan lang sa ampunan namin. Hindi naman ulila si Zhao Mengji, kaya bakit siya mayroong pambalot mula sa ampunan namin? Hindi ko rin naman kailanman nakita si Zhao Mengji doon sa ampunan. Ang ibig palang sabihin, ikaw pala ang batang lalaki na nahimatay noon sa kalsada. Wanqing? Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Noong taong iyon, sa tabi ng kalsada, nakakita ako ng isang batang lalaki na hinimatay dahil sa baba ng asukal, kaya ibinigay ko sa kanya ang candy na hawak ko. Hindi ko na hinintay na magising siya. Kailangan ko nang bumalik sa ampunan, kaya tumakbo na ako paalis. Posible bang ang batang iyon ay ikaw? Ang disenyong ito ng balat ng candy ay ang aming headmaster mismo ang gumawa.
Tanging kami lang sa Sunshine Orphanage ang meron nito. Bata ka pa lang ay kapiling mo na ang iyong mga magulang at mayaman ang inyong pamilya. Baka nga kahit ang pinto ng ampunan ay hindi mo pa napasukan, lalo namang hindi posible. Magkaroon ka ng candy na sa ampunan lang namin matatagpuan. Nagsisinungaling ka. Gawa-gawa mo lang ang lahat. Tatampalin ko ang bibig mo. Habang nandito ako, huwag mo siyang susubukang saktan kahit isang daliri lang. Jing Chen, bakit mo nagagawa ito sa akin? Ikaw, Assistant Chen, pakiimbestigahan ito? Tingnan mo kung ang disenyo sa balat ng candy na ito ay sa Sunshine Orphanage lang talaga makikita. Kung iisipin ng mabuti, noong mga panahong iyon ay totoo ngang nawala sa paningin ko ang batang babaeng nakaputi at ang biglang paglitaw ni Zhao Mengjie noon. Mukhang tila lito rin siyang tumanggap ng pasasalamat ko. President Su, tugma po ang lahat sa sinabi ni Miss Xia. Nakuha ko rin ang mga impormasyong nakatala noon tungkol sa pagkakakilanlan ni Miss Xia sa ampunan. Ito po, pakitingnan. Sabi ni Direktor, nahimatay lang dahil sa mababang asukal sa dugo. Gagaan ang pakiramdam mo kapag kumain ka ng candy. Ibibigay ko sa'yo itong candy ko, kaya sana ay bilisan mong magising na. One King, ikaw pala yon. Ikaw pala, sa simula pa lang. Su Jing Chen, sa loob ng mahabang panahon ay akala ko. Niligtas mo ako para malayo ako sa hirap. Hindi ko akalain na nailigtas din pala kita. Ngayon, kuitas na tayo. Tapos na tayo. Hindi. One King, ako ang may kasalanan sa lahat. Sa loob ng maraming taon, hindi ko kailanman pinag-isipan ang bagay na ito. Nagkamali ako at ang dumaang si Zhao Mengjie ang akala kong ikaw. Sa simula pa lang pala, ikaw ang mahal ko, lagi naman. One King, pakiusap, maniwala ka sa akin, okay? Sinasabi mo na si Wan Qing ay sumasawsaw sa relasyon ng iba. Pero sa totoo lang, ikaw ang mandarayang kabit. Ang taong nagligtas sa akin noon ay siguradong hindi ikaw, pero nagpanggap kang ikaw iyon. Nitong mga nakaraang taon, pinalitan mo ang posisyon ni Wan Qing, sinasaktan siya, minumura siya, hinihiya siya. Gaano ba kasama ang iyong kalooban para maging ganito kawalang hiya na manatili sa piling ko? sige. Mabuti ang relasyon nyo. Napakalalim ng tadhana nyo. Maghintay lang kayo dahil mayroon pa akong inihandang malaking regalo sa inyo. Ngayong lumabas na ang totoo, naayos na rin ang hindi pagkakaunawaan. Sa puso ko, mahal na mahal kita, handa akong makasama ka habang buhay. At sa katuwiran, iniligtas mo ang buhay ko? Kaya poprotektahan ko ang katahimikan ng iyong buong buhay. Wan Qing, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Wan Qing, handa ka bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Oo. Nagkaroon lang ako ng maling akala sa iyo noon. Dahil lagi kong iniisip na ang dokumentong alisin ng bata ay nanggaling sa iyo, kaya pinilit kong talikuran ang pagmamahal ko sa iyo. Pero ngayong nalaman na ang totoo, gusto ko ring bigyan ang ating mga sarili ng isa pang pagkakataon. Sa loob ng maraming taon, ang mga naging pagkukulang ko sa iyo ay sobrang dami. Sa huli, hindi kita nagawang protektahan ng araw na iyon na siyang naging dahilan kung bakit nawala ang ating anak. Mula nang gawin kitang pansamantalang kapalit, hanggang sa pananahimik ko para kay Zhao Mengjie noong hinahamak at inaapi ka niya dahil nagbulag-bulagan ako. Sa madaling salita, naging mali ako sa lahat ng bagay. Hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin. Ang lahat ng ito ay kagagawan ni Zhao Mengjie na nagmaniobra sa atin, nalinlang lang tayo ng kanyang magaling na pagpapanggap at pandaraya. Pagbalik natin, kakalap ako agad ng mga ebidensya at kukunin ang tulong ni Ace Lawyer ng Su Group para kasuhan si Zhao Mengjie. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang ating anak at kailangan nating tiyakin na siya ay mapaparusahan. Sa rami ng kasamaang ginawa niya, ngayon na ay panahon na para pagbayarin siya. Wan Qing, dadalhin kita sa pinakamagaling na ospital para ipasuri ang katawan mo at malaman ang naging sanhi. Kapag naging maayos na ang lahat, naniniwala ako na magkakaroon muli tayo ng sarili nating anak. Wan Qing, patawad sa lahat ng hirap na naranasan mo noon. Higit ko pang iaayos ang pagtrato ko sa iyo para punan ang bawat pagkukulang ko at maibalik ang lahat ng ito.
Alam mo ba? Kahit na noong oras na iyon ay hindi pa naaayos ang hindi pagkakaunawaan, pero nung marinig kong sinabi mong gusto mo rin ako, ay talagang mula sa kaibuturan ng aking puso ay naging masaya ako. Jing-chan, sa nakalipas na mga taon, hindi ako nangahas na humingi ng kaunting sagot mula sa iyo at mas piniling itago na lang ang pagtingin kong ito sa loob ng aking puso. Naging napakasama ko sa nakalipas na mga taon. Pinilit pa kita na maging kapalit ni Zhao Mengje. Napakalaki kong tanga. Ang babaeng pinakamamahal ko ay nasa harapan ko na pala mismo. Hayaan na natin ang nakaraan. At saka, noong bata pa ako at inaapi sa bahay ampunan, ikaw ang nag-abot ng kamay at humila sa akin palabas sa dilim. Ikaw ang nagsilbing liwanag sa buhay ko. Kung wala ka, malamang ay sumuko na ako sa buhay. Wang King, napakabait mo talaga. Bawat maliit na kabutihang ginagawa ng iba ay seryoso mong itinatanim sa puso mo. Huwag mong kakalimutan na ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kung wala ka, ay wala ang Su Jingchen ngayon. Simula ngayon, ikaw na si Xia Wanqing, ang buhay ni Su Jingchen. Anong pakulo ito? Naglalambingan pa kayo sa harapan ko. Talagang hindi nyo nirerespeto ang karibal nyo. Tila, kami ni Wanqing ay talagang wala na, kahit maliit na pag-asa. Kung titingnan sa buong Qingcheng, mukhang wala na yata ng mas nakakaawa pa sa akin. Kung ayaw mong makakita ng lambingan namin, gagawin na lang namin ng patago, okay ba? Wanqing, alam kong nalutas nyo na ang hindi pagkakaunawaan at muling nagkakilala. Masaya ako para sa inyong dalawa. Kahit alam kong huli na ang lahat, umaasa pa rin akong mabibigyan mo ako ng pagkakataon na seryosong masabi ang nararamdaman ko. Hindi na kailangan. Tinatanggihan ko. Kung ano man ang hindi mo pa nasasabi, itago mo na lang iyan sa sarili mo. Su Jingchen, pwedeng ikaw ang magtapat ng madrama, pero bawal ako? Bakit ang daya mo yata? Hindi ko hahayaang may ibang lalaking magtapat sa babaeng mahal ko. Hancheng, sa lahat ng iyong malasakit, tunay akong nagagalak at nagpapasalamat. Pero pasensya na, lahat ng taon, ng pag-aalaga at pag-intindi mo sa akin, itatanim ko sa aking puso. Kung maaari sana ay, manatili kang pinakamatalik kong kaibigan. Alam ko na, gusto ko lang na maging masaya ka. Dahil, alam mo na ang lahat ng gusto kong sabihin, kaya naman wala na akong anumang dapat pagsisihan pa. Su Jingchen, sana ay isa-isa mong tuparin ang mga pangako mo kay Wanqing, alagaan mo siyang mabuti, at huwag na huwag mo siyang hahayaang masaktan. Kung balang araw ay mabalitaan kong hindi naging maganda ang trato mo kay Wanqing, hindi kita palalagpasin at parurusahan kita. Naintindihan ko, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang si Wanqing ay masaktan kahit konti. Sige na, maaari na kayong umalis. Wanqing, uwi na tayo. Tara na, umuwi na tayo. Bitawan mo muna ako. Huwag mo namang hawakan ang kamay ko, masyadong nakakahiya. Anong nakakahiya roon? Ikaw ang babae ko. Ang paghawak ko sa kamay mo. Labag ba iyon sa batas? Narito pa si Assistant Chen. Ako. Wala ako rito. Ako. May problema sa mga mata ko. Hindi ko alam kung kailan. Itong. Parang nabulag na ako. Wala akong makitang anuman. Sigurado kang wala kang nakikita? Opo. President Su, siguradong wala po akong nakita. Mag-focus ka sa pagmamaneho. Opo. Sa wakas, nahalikan din kita. Tanghaling tapat, anong ginagawa mo? Babae ko ang hinahalikan ko. Anong problema doon? Hello? May masamang nangyari. President Su, si Miss Zhao, nagdala ng maraming tao sa pamilyang Su Villa. Isusubasta nila ang villa nyo. Anong ginagawa nyo? Paumanhin po, sir. Hindi na po ito sa inyo. Anong mga pinagsasabi mo? Jingchen, ano po ba ang nangyayari? Sino ang nag-utos sa inyo? Napakawalang galang nyo? Idilat nyo ang mga mata nyo at tignan ng maigi? Ako si Su Jingchen, ang may-ari ng bilyang ito. Pasensya na po, sir. Pero ang bilyang ito ay hindi na pagmamayari ng pamilya Su. Anong sabi mo? Tama ang sinasabi niya.
Su Jingchen, sa ngayon ay wala ka nang natira sa buhay. Bakit? Hindi mo na ba ako agad nakikilala? Zhao Mengji? Hindi ba pinapaalis na kita? Anong ginagawa mo rito? Bahay ko na ito, kaya natural lang na narito ako. Anong mga pinagsasabi mo? Maliwanag na bahay ito ni Jingchen. Wan King? Wala kang karapatang sumali sa usapan. Zhao Mengji, ano bang ginagawa mo? Talagang mahal na mahal niyo ang isa't isa. Ngunit sayang naman, dahil malapit na kayong maghirap at mawalan ng matitirhan, magiging kawawang magkapareha na lang kayo. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ang lahat ng ari-arian mo ay naibenta ko na ng buo, at ikaw ay wala ng kahit isang sentimong makukuha. Hindi ito posible. Su Jingchen, hindi ko inakalang darating ang araw na ito para sa iyo. Noong una, kahit anong gawin kong pagmamakaawa sa iyo, pinilit mo pa ring sumama sa Xia Wanqing na iyan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang galit sa puso ko? Ngunit ngayon, nag-umpisa ka na sa pagiging isang pulubi. Bakit ang kapal ng mukha mo? Pagkatapos mong agawin ang mga gamit ni Jingchen, may lakas ka pa ng loob na magsalita ng ganyan. Ako pa ang makapal ang mukha? Xia Wanqing, tingin ko ang pinakawalang hiya rito ay walang iba kundi ikaw. Kung hindi dahil sa ginawa mo noon, habang nasa ibang bansa ako, ay tinukso mo si Jingchen para makasama siya, bakit aabot pa ang lahat sa sitwasyong ganito? Tama na. Ang isang babaeng napakasama ng puso na katulad mo ay walang karapatang manira ng ibang tao. Su Jingchen, may lakas ka pa talagang loob na kausapin ako ng ganyan. Sa tingin ko ay hindi mo pa naiintindihan ang tunay mong sitwasyon ngayon. Ngunit ngayon, wala na akong oras para makipagtalo pa sa inyo. May usapan pa kami ng ibang tao, kaya aalis na ako. Harangin niyo silang dalawa, dahil ang villa ko ay hindi lang para sa kung sino-sinong basura o hampas lupa para makapasok. Zhao Mengji, ikaw na masamang babae ka? Huminto ka dyan. Bitawan mo ako. President Su, may masamang balita. Zhao Mengji, isusubasta na bukas ang pamilyang Su Villa. Ano? Anong gagawin natin? Ang pamilyang Suvilla ay bahay pa ng mga ninuno natin, hindi iyon pwedeng maibenta. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mababawi ko ang bahay ng ating pamilya. Sasama ako sa iyo. Pasensya na po, Secretary Wang. Pinaghintay ko po kayo. Wala bang naging problema? Parang may narinig akong nag-aaway sa labas. Wala po, wala. Mga mahihirap na kamag-anak lang iyon na humihingi ng pera, hindi sila mahalaga. President Xia, bakit po hindi siya nakapunta ngayon? May kailangang asikasuhin si President siya, kaya pinauna niya na muna ako rito. Yung napag-usapan natin noon, kung sakaling umalis na ako ng Qingcheng, pwede po ba akong pumasok sa kumpanya ni President Xia? Huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang mga gagawin ni President Xia, ipakikilala kita sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Wang. Walang anuman. Oh, nga pala. Nabalitaan ko na ipinapa-auction mo raw itong villa? Opo, bukas na ang auction. Interesado po ba kayo? Nagtatanong lang. Gabi na rin. Kaya ako ay mauna na muna. Walang problema. Kung sakaling kayo o si President Xia ay interesado sa villa na ito, magpadala lang po kayo ng mensahe. Tungkol naman sa presyo, madali naman tayong kausap. Tutuloy ba talaga kayo bukas para sumali sa auction? Dating bahay iyan ng pamilya ko. Kahit anong mangyari, kailangang pumunta ako. Ang babaeng si Zhao Mengji, napakasama niya talaga. Hinding-hindi natin, hahayaang magtagumpay ang masamang balak niya. Basta mag-ingat kayo roon. Tawagan niyo agad ako kapag kailangan niyo ng tulong. Tara na! Bakit nandito na naman kayong dalawa? Narito kami para sa auction? Bakit? May problema ba? Tama ba ang narinig ko? Isang pulubi, susubok na pumasok sa auction? Dahil ito ay isang public auction, bakit hindi kami pwedeng pumasok? Totoong may pampublikong auction dito. Pero, dapat din ninyong tingnan kung ano ang antas nyo. Kayong dalawa, kung pagsasamahin ng pera nyo, hindi aabot sa $100,000, anong karapatan ninyong pumasok? Tama. Inakala mo bang makapangyarihan ka pa ring Young Master Su? Naku naman. Masyado na kayo. Bakit ganyan kayo magsalita? Hindi mo na ba kaya? Kung hindi nyo kaya, lumayas kayo. Huwag kayong humarang sa daan. Mga boss, baka pwedeng pagbigyan nyo na kami. Bak! Lumang bahay ito ng pamilya ko at kailangan ko itong mabawi. Ganyan dapat, marunong makisama. Pero, Anong pero? wala kayong pera? Kung basta-basta at madali ko kayong papasukin,
At kapag nalaman ni Miss Zhao, mapapagalitan kami. Ano? Ang gusto ninyong gawin ko? Ganto na lang, dati-rati kami ang naglilingkod. Sa Young Master Su. Ngayon naman, pwedeng si Young Master Su naman ang maglingkod sa amin? Tama. At sa tingin ko ang mga sapatos ko ay sobrang dumi na. Kung handang lumuhod si Young Master Su para punasan ang aming mga sapatos, baka sakaling papasukin ko na kayo. Sobra na ito. Huwag na kayong umasa. Bakit? Ayaw nyo ba? Kung ganoon, panoorin nyo na lang ang mansyon ng Pamilya Su na makuha ng iba. Walang hiya. Ineng, dahil ayaw ng President Su mo, ikaw na lang ang pumalit sa kanya. Kung sasamahan mo kaming magsaya ng kaunti, baka magawan pa natin ito ng paraan. Naglakas loob kang manakit. Ay, tungkol sa President Lin dati. Madali lang pag-usapan ng lahat. Mga Ginoo, matagal na rin tayong hindi nagkita. Ang Wansheng Group at si President Feng. Talagang sikat na sikat kayo. Huwag po kayong ganyan. Balita ko'y kamakailan lang. Ang President Lin ay nakakuha ng malaking proyekto. Mukhang ngayong araw ay desidido kayong makuha ang mansyon ng mga Su. Nabalitaan ko na ang Lin Group ng President Lin ay dati laging inaapi ng Su Jingchen. Ngayon ay sa wakas makakabawi na kayo. Yang Su Jingchen na yan, sino ba siya sa akala niya? Itong si Su Jingchen, masyadong naging mayabang noon. Ang Wansheng natin, pati na ang tingyugan ng President Wang, lahat sila ay kinalaban niya ng husto. Hindi ko alam kung itong batang si Su Jingchen ay darating ba ngayong araw. Sasabihin ko na ito ngayon. Kung maglalakas loob siyang pumunta rito, hihiyain ko siya ng husto at parang asong talunan na palalayasin sa Qingcheng. Sino ba ang gustong magpalaya sa akin sa Qingcheng? Oh, talagang napakatiempo ng pag-uusap natin kay Cao Cao at dumating na nga si Cao Cao. Su Jingchen? Talagang naglakas loob ka pang pumunta. Hindi ko alam kung sinong tanga ang nagpapasok sa iyo rito, pero gagawin ko ang lahat para pagsisihan mo ang pagpunta mo. Inisip ko kung sino na. Ikaw lang pala na dating buntot ng buntot sa akin. Naaalala ko pa noong isang taon dahil lang sa isang proyekto, halos araw-araw kang pumupunta sa opisina ko para magmakaawa at kung ano-anong regalo ang binibigay mo sa akin. Bakit? Ngayon ay naglalakas loob ka na nakausapin ako ng ganyan? Ikaw? Puro ka kasinungalingan. Su Jingchen, bakit ang yabang mo pa rin? Isa ka na lang namang isang taong wala ng pera. Nagawa mo pa talagang umasta na parang mayaman pa rin. Mukhang gusto mo maparusahan. Su Jingchen, wala kang ibang alam kundi maghanap ng gulo. Kung noon siguro, ay hindi namin magagawa ang gusto namin sa iyo. Pero ngayon, Su Jingchen? Pinapayuhan kita na lumuhod ka na sa harap ko, humingi ka ng tawad at magpakumbaba? Kung hindi, ay sisiguraduhin ko na sa Qingcheng ay mawawalan ka na ng lugar. Oo. At paano mo balak na pahirapan ang buhay ko? Bakit? Mahirap ba para sa akin na harapin ka ngayon? Wala ka na namang kahit isang kusing? At kahit ang ancestral house ng pamilya mo ay hindi mo na kayang protektahan. Ngayon, sa pamamagitan lang ng 2 salita, ay kaya kitang pabagsakin ng tuluyan. President Lin, iniisip pa rin niya na siya pa rin ang makapangyarihang Young Master. At nagagawa pa niyang magtanong ng ganyan. Su Jingchen, sinasabi ko sa iyo, isang salita lang mula kay President Lin ay kaya ka na niyang pagdusahin ng husto. Naiintindihan mo ba? Tama? Humingi ka na agad ng tawad kay President Lin. Kung hindi, pagsisihan mo ang gagawin ko sa iyo. Paano kung ayaw ko? Sige. Mabuti kung ganoon. Ayaw mong humingi ng tawad, kaya wag mo akong sisihin. Lahat kayo, sa auction na ito ngayon, inaasahan ko na. Pagbibigyan nyo ang hiling ni Lin, hayaan nyo akong makuha ang villa na ito at babayaran ko kayo ng malaki balang araw. Anong balak mong gawin? Gagawin? Hindi ba mahalaga? Sa iyo ang iyong ancestral house? Bibilhin ko ito mismo at pagkatapos ay sisirain ko ito ng pira-piraso. Subukan mo lang. Jingchen, kumalma ka muna. Ang unang layunin natin ay iligtas muna ang ancestral house. Kaya huwag muna tayong kumilos ng padalos-dalos. Sino itong napakagandang babaeng ito? Matagal ko nang nababalitaan na dahil sa isang babae ay nagawa ni Su Jingchen na ang lahat ng pinaghirapan niya, ang negosyong binuo niya ay mawala na lang lahat. Napakamaawain naman pala ni President Su. Talaga bang dahil sa isang babae
Pati ang sarili mong kayamanan ay itatapon mo na? Ano bang pakialam nyo? Oy, tingnan mo nga naman. Mukhang alagang-alaga niya talaga. Marunong ba tong babaeng ito? Kaya mo nagustuhan? President Su, kapag nagsawa ka na, pwede bang ako naman? Ayaw ko nga sa tira-tira ni Su Jingchen. Manahimik kayo. Ang babastos nyo talaga. Sige na. President Su, kung ayaw mong humingi ng paumanhin, ayos lang. Pero iwan mo sa akin ang babae mo at pag-iisipan kong patawarin kita. At pati na itong lumang bahay nyo ay hindi ko na ititibag. Huwag kang mag-alala. Dating itong villa ay gagawin kong isang bar. Ang babae mo kapag nagtrabaho siya sa akin, bibigyan kita ng kaunting pera para naman doon sa Ching Cheng ay mabuhay ka pa rin ng maayos. Ha ha ha. May lakas ka talaga ng loob na saktan ako. Sinong nanggugulo dito? Tinitignan ko nga kung sino ito. Kayong dalawa lang pala iyan. Zhao Mengje, napakawalang hiya mo talaga. At talaga bang itong pamilyang Su Ancestral House ay ipapa-auction mo? Ako pa ang walang hiya? Su Jingchen, gamitin mo naman ang konsensya mo. Nakasama kita ng maraming taon. Pero basta-basta mo na lang akong hiniwalayan. Kumuha lang naman ako ng kaunting pambayad para sa lahat. Kung hindi ka sana nagkunwari bilang Wancheng, paano ba mangyayari na magsasama tayong dalawa? Tapos? Isa lamang siyang ulilang walang pumapansin. Isang hamak na katulong. Anong karapatan niyang lumaban sa akin? Zhao Mengji, sobra ka na. Ano man ang mangyari, hindi mo pwedeng ibenta ang pamilyang Su Villa. Bahay iyan ng pamilyang Su. Ang bahay ng mga pamilyang Su. Ano namang kinalaman ko doon? Hindi naman Su ang apelyido ko. Mengji, nagsama naman tayo ng maraming taon. Ang mga ari-arian ng pamilyang Su, pwedeng hindi ko na bawiin at ibigay ko na lang sa iyo bilang pambayad. Pero ang pamilyang Su Villa, hindi yan kailanman pwedeng makuha. Kabayaran? Su Jingchen, huwag mong isipin na mahal pa rin kita. Ngayon, hindi ko na kailangan ang anumang kabayaran. Ang gusto ko lang ay ang lahat sa iyo para sirain ang reputasyon mo at palayasin ka ng walang natira sa King Cheng. Sumusobra ka na. Bakit? Nagsisisi ka ba? Sana talaga ay matagal ko nang nakita ang tunay mong pagkatao. Kasalanan mo rin iyon. Su Jingchen, gagantihan kita ngayon. Gusto kong panuurin ng sarili kong mga mata na ikaw at si Xiao Wanqing ay mapahamak. Habang mas naghihirap kayo, mas sumasaya ako. Mengje, huwag mo nang dagdagan ang pagkakamali mo. Sa ginagawa mo, para sa iyo, anong mapapala mo? Hindi ka ba natatakot na makuha mo ang karma? Karma? Ngayon ay hawak ko na ang lahat ng kayamanan ni Pamilyang Su. Samantalang ikaw, nawalan ka ng tanging anak mo. Ngayon, sabihin mo, sino ba talaga sa ating dalawa ang pinarurusahan? Tama na iyan. Magsisimula na ang subasta. Wala akong oras para makipagtalo sa inyo. Gusto kong saksihan mo kung paano ko ibebenta ang bahay ng mga ninuno nyo. Mga ginoo at binibini, magsisimula na po ang subasta. Malaya kayong mag-alok ng presyo. Ang may pinakamataas na tawad ang mananalo. Sige, kahit hindi kami ang makabili nito, hindi namin hahayaang makuha ng batang ito na si Su Jingchen. Ang Su Jingchen na ito, para na siyang basura na wala nang pupuntahan. Ginusto niya ang nangyari sa kanya. Tinatanong ko kayong mga tanyag na boss dito. Sino ba sa inyo ang hindi nakaranas ng pagmamayabang ni Su Jingchen? Anong masasabi niyo, hindi ba? Tama ka. Totoo yan. Itong si Su Jingchen, masyado na siyang naging hambog. Dati pa ako nandidiri sa kanya. Sinabi mo pa, kung hindi ako ang makakakuha, imposibleng hahayaan ko si Su Jingchen ang makakuha nito. Tama. Tama na. Su Jingchen, yung ginawa mo sa akin kanina? Hindi ko yon malilimutan. Kapag nakuha ko na itong lupain ng inyong mga ninuno, paluluhurin kita para humingi ng tawad. Mag-o-offer ako $1. Ano? $1? $1 lang? Sus, itong bahay na ito, talagang maganda ito. Kaya lang sayang, ang huling tumira dito ay basura. Sa tingin ko, nagkakahalaga lang ito ng $1. Mag-offer ako ng $2. Ano to naman? Si Young Master Su ay lumaking marangya. Dagdagan natin ng kaunti. Ako rin, $1. Dahil sa magandang babaeng ito, itong $1 na ito, ay kaya kong ilabas. Tigil na riyan. Mag-o-offer ako ng $8 para maswerte. $9 naman ako. $10. Tama na.
Dahil iniisip nyo na itong pamilyang Su Villa ay walang halaga, mag-o-offer ako ng 10,000 dolyar, ibigay nyo na lang ito sa akin. 10,000 dolyar. Hindi ko akalain na sa puso ni President Su, ang sarili niyang lumang bahay ay ganito lang kababa ang halaga. Hindi ko talaga inaasahan. Nahahantong sa ganito si President Su. Sa sobrang hirap, hindi na siya makalabas ng kahit 10,000 dolyar. 10,000? At $1? Ikaw? Hoy, bakit? Nagalit ka ba? Nasabi ko na ito kanina, mapapasa akin ang lumang bahay na ito. Tama? Kung sino ang may pinakamataas na tawad, siya ang kukuha. Dahil sobrang gusto ni President Su ang bahay na ito, edi dagdagan mo pa ang tawad mo. Mukhang wala na siyang pera. Hindi na siya makabayad, di ba? Magbabayad ako ng 100,000 dolyar. Naku, 100,000 dolyar. Malaking halaga na rin yan. Iniisip ba ni President Su na ang 100,000 dolyar ay matatakot na kami? Ay, hindi mangyayari iyon. Ang 100,000 dolyar na ito ay sigurado ng lahat ng perang mayroon si President Su. Ang hindi niya lang alam na ang ganoon kaliit na pera ay pagtatawanan lang ng lahat. Sabi nila ay kasing yaman ng buong bansa si President Su. Hindi ko akalain na 100,000 lang ang kaya niyang ilabas. Anong kasing yaman ng bansa? Nagbibida-bida lang iyon. Tama yan. Hindi ko talaga alam kung paano nakapasok dito ang isang taong hamak. Tuwing kasama ko siya, parang nagdadala siya ng kamalasan. Ha. Wala kang pakialam sa pera, hindi ako nagyayabang. Ang malas naman nakasama natin siya dito. Tama na. Wala na akong oras na makipaglaro sa iyo. Dahil naglabas ka ng 100,000 dolyar, huwag mo akong sisisihin. 5,000,000 dolyar? Mag-aalok ang President Lin ng 5,000,000 dolyar. Kahit na hindi ganoon kalaki, sapat na ito para sa isang probinsyanong tulad niya para mapahiya. Dapat nating ibigay ang respeto sa President Lin. Ang lumang villa na iyan na walang gustong bumili ay nagkakahalaga lang naman ng 5,000,000 dolyar. Dahil nagsalita na ang President Lin, ang villa na ito ay para talaga sa inyo. Su Jingchen, imulat mo ng mabuti ang iyong mga mata at panoorin mo ito ng maigi. Tingnan mong mabuti kung paano ko ang lumang bahay ng inyong pamilya ay wawasakin ng lubos. Jingchen, huwag kang padalos-dalos. Tama? Siguraduhin mong huwag kang mapupusok. Tama ka. Huwag kang padalos-dalos. Ang mga kabataan talaga, ang daling magalit. Dapat mong baguhin ang ugali mo para hindi ka mapahamak. President Lin, dahil gustong-gusto ni President Su ang villa na ito, bakit hindi niyo po siya bigyan ng pagkakataon? Sige, ibibigay ko ang pagkakataon. Kaso, ay naku, nasaktan ako kanina, kaya hindi ako masaya. Dahil hindi ako masaya, hindi ko na pwedeng ibigay ang pagkakataon. Anong gagawin natin? President Lin, pasensya na po talaga. Nadala lang po ako ng emosyon kanina. Kaya sana po patawarin niyo na ako sa nagawa ko. Hanggang salita lang ba ang paghingi mo ng paumanhin? Ano po ang gusto niyong gawin ko? Ganito na lang. Dahil sinaktan mo ako kanina, dapat makaganti rin ako. Jingchen, huwag. O siya, walang problema. Sige. Saktan niyo na po ako. Hindi ako lalaban. Uy, narinig niyo yan ha? Siya mismo ang pumayag, kaya naman, pagbibigyan ko na siya. Ayos. Napakalakas mo, President Lin. President Lin, ngayon, maaari niyo na po bang ibigay sa akin ang bahay? Ano? Sinabi ko bang ibibigay ko iyon sa iyo? Ha? May sinabi ba akong ganoon? Wala siyang sinabi. Wala nga, di ba? President Lin, bakit mo binabawi ang salita mo? Hoy! Bata? Ingatan mo ang mga sinasabi mo. Kailan ko binawi ang sinabi ko? Ang ginawa ko kanina ay ganti lamang, iyon lang iyon. Sinabi ko bang hindi natuloy? Wala po kayong sinabing ganoon. Ano ba ang kailangan kong gawin para maibigay mo sa akin ang bahay? Hindi pa ako nakakapag-isip. Ganito na lang, lumuhod ka at sasabihin ko sa iyo. Sobra na kayo. Anong sobra roon? Kayo ang nagmamakaawa sa akin, kaya ang bahay na ito, gusto niyo pa ba talaga o hindi na? Oo nga. Napakabagal mo, luluhod ka ba o hindi? Mukhang hindi mo naman talaga gustong lumang bahay ng pamilya nyo.
Masyadong walang kwenta ang pakita nyo, ha? Tama ba ako, mga kasama? Tama. Sige. Luluhod ako. Huwag, hindi ka pwedeng lumuhod. Sige. Luluhod ako. Hindi, huwag kang luluhod. Ako na lang ang luluhod. Luluhod ako para sa kanya. Wanching. Wanching, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka, pakiusap, tumayo ka na. Maaari nyo na ba siyang palayain? Su Jingchen, hindi ka ba talaga lalaki? Pinabayaan mong may luluhod na babae sa harap mo? Nasaan ang dignidad mo? Oo nga. Nakakahiya ang mga lalaking umasa lang sa babae. Tama na po, President Lin. Nagsusumamo po ako. Parang awa nyo na po at maawa kayo, ibalik nyo na po sa akin ang aming lumang bahay. Jingchen, huwag kang luluhod. Hindi ka pwedeng lumuhod. Kung kaya mong lumuhod, kaya ko rin. Talagang naantig ako. Ay nako, napakahusay talaga ng dramang ito. President Lin, maaari nyo na ba kaming palayain ngayon? Hindi ka pa yumuyukod ng husto. Sige na, yumukod ka. Yumukod ka na. Sa tingin mo ba ay magiging iyo na ang bahay pagkatapos? President Lin, patawad po. Ha 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 ha. Jingchen, bumangon ka na, bumangon ka. Su Jingchen, para kang isang aso. Ano man ang ipagawa niya sa iyo, gagawin mo agad? Wala ka talagang silbi, naku ka. Para sa $5 milyong, luluhod ka na kahit kanino. Ganun ba? Ang baba talaga ng tingin ko sa'yo. So Jingchen? Gusto kong tandaan mo ang araw na ito habang buhay. Ikaw, Su Jingchen, dito sa King Cheng ay isa lamang asong galisin na pinagtutulungan ng lahat. Kapag nakita mo ako sa daan, itago mo ang buntot mo at harapin mo ako ng nakaluhod. Sino po sila? Ako si Shia Bufan, ang Shia Group CEO. Ito ang jade pendant ng anak ko. Hindi ko alam kung masasabi niyo sa akin. Kung nasaan ang anak ko? Kay Wanching ang jade pendant na ito. Opo. Kayo po ang ina ni Wanching? Opo. Auntie, ano ba talaga ang nangyari? Saan po ba kayo nagpunta sa lahat ng taong ito? Noong tinutugis ako ng aking mga kalaban, wala akong magawa kundi iwan si Wanching, kaya naman dinala ko siya sa ampunan. Kahit na nasa ibang bansa ako noong mga taong iyon, wala ring sandaling hindi ko naalala ang aking anak. Pagkatapos ay hinalughog ko ang lahat para mahanap ang jade pendant na ito. Noong bata pa si Wanching, ay personal ko itong isinuot sa kanya. Kaya pagkatapos magtanong-tanong, ay natuntun kita rito. Ikaw, maari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ba talaga ang anak ko? Sa totoo lang po, pagkatapos ampunin si Wanching ng pamilyang Su, sumama siya kay Young Master Su Jingchen ng pamilyang Su, nagsama sila ni Su Jingchen, pero siya ay ginigipit ng dating kasintahan ni Su Jingchen na si Zhao Mengjie. Sa pamilyang Su? Ito ba ang pamilyang Su na ia-auction ang villa ngayon? Opo. Kinuha ni Zhao Mengjie ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Su, at pati ang villa ng pamilyang Su ay i-auction din. Sina Wanching at Su Jingchen ay pumunta na sa subasta para mabawi ang villa. Kalabisan na ito. Titingnan ko lang, Zhao Mengjie, kung sino ka ba talagang akala mo kung sino para maglakas loob na apihin ang aking anak. President Lin, bakit kailangan mo pang makipag-away sa amin? Maawa na po kayo? Ipakibalik na po ang bahay ng aming mga ninuno. Ginoong Su,
Hindi ko akalain na babagsak ka sa ganitong sitwasyon ngayon. Dahil sa nangyari, kapag hindi ko binigay sa inyo ang bahay, hindi ba't parang napakawala ko namang puso? President Lin, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Kung papayag po kayo na ibalik sa akin ang bahay, ituturing ko po kayong tagapagligtas at tatanawin ko pong malaking utang na loob ito. Sayang lang, dahil wala akong pakialam sa utang na loob mo. Sasabihin ko na sa inyo ngayon, kahit paaso ang patirahin ko sa bahay na to, hindi ko pa rin ito ibibigay sa inyo. Wala kang hiya. Bruha ka, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako. Hindi ba kayo natatakot na makuha ang nararapat sa inyo? Nararapat? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yan. Su Jingchen, matagal ko nang sinabi sa iyo na ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat na manatili sa tabi mo. Ang tanging madadala niya sa iyo ay kamalasan, pero pinili mo talagang hindi makinig. Ang nagdala sa akin ng malas ay hindi si Wanqing, kundi ikaw. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa iyo. Nagkakamali ka. Hindi ako ang dahilan kung bakit nangyari ito, kundi ang sarili mo. Masyado kang nabulag, kaya hindi mo na nakita kung sino talaga ang tunay mong tagapagligtas noon. Oo, mali ako pagkakamali ko. Hindi. Hindi mo kasalanan. Jingchen, dahil lahat ng ito ay kasalanan ni Zhao Mengjie na napakasama. Sayang naman. Ngayon, ang ancestral house ng mga pamilyang Su ay magiging pag-aari na ng iba. At ang magagawa nyo na lang ay manood. Ha? Ano iyon? Sinabi mo na bibilhin ni President Xia ang villa na ito? Sige, walang problema. Itatabi ko po ito para sa inyo. President Xia? Sino ba ang President Xia na iyan? Sino pa ba ang magiging President Xia? Siyempre, ang pinakamayamang tao sa buong bansa, si Xia Bufan na siyang CEO ng Xia Group. Si Xia Bufan? Bakit si Xia Bufan? Bakit bibili si Xia Bufan ng ganitong lumang villa? Oo nga. Miss Zhao, ano po ang ugnayan niyo sa President Xia na iyon? Matagal na kaming magkaibigan ni President Xia. Ano? Kilala pala ni Miss Zhao si President Xia? Walang kapantay ang estado ni President Xia. Tila sa pagkakataong ito, magtatagumpay at aangat na talaga ang buhay ni Miss Zhao. Tama ka. Ganoon na nga. Ate, Miss Zhao, naging mangmang ako noon at hindi kita agad nakilala. Kung may nagawa man akong mali, sana po ay mapatawad niyo ako. Haha. Madaling pag-usapan niyan. Miss Zhao, balita ko ay masyadong misteryoso si President Xia. Nasa ibang bansa daw palagi nananatili. Bihira lang daw ang mga tao nakita sa kanyang mukha. Maaari mo ba kaming ipakilala sa kanya? Siyempre naman. Sa tagal na ng pinagsamahan namin ni President Xia, ang ipakilala siya sa iilang mga kaibigan ay tiyak na walang magiging problema. Maraming salamat po. Ano po, Miss Zhao? Dahil gusto pala ni President Xia ang bahay na ito, ay uurong na lang po ako, haha. Umaasa lang po ako na maipaparating nyo kay President Xia ang mabubuting salita tungkol sa akin. Ako na ang bahala diyan. Hoy, salamat, maraming salamat. Su Jingchen, alam kong gusto mo talagang makuha muli ang iyong villa, pero kapag gusto na ito ni President Xia, ay wala na rin akong magagawa. Kahit sino pa man siya, ang aming pamilyang Su na pamana ay kukunin ko pabalik. Ano, kakalabanin mo talaga si President Xia? Kung gayon, ngayong araw, ako na ang magpaparusa para kay President Xia sa mapangahas na tulad mo. Sinong tinatawag mong mapangahas? Sino ang sinasabihan mong mayabang? Sino ka ba? Ako si Xia Bufan. At ako rin ang tunay na ina ni Xia Wanqing. Ha.
Sinasabi mong ikaw si President Xia. At ikaw ang tunay na ina ni Xia Wanjing. Isang malaking biro iyan. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Xia Wanjing ay isang batang walang kumukupkop? Pinapayuhan kita na huwag kang makialam. Ito ay ang mismong regalo ko para sa aking anak. Si Xia Wanjing ay anak ko. Ma, Ako ito? Anak ko? Pasensya ka na sa dinanas mong hirap. ma, Anong nangyayari? Hindi ba si Miss Zhao kanina ay kilala si President Xia? Bakit ngayon, si President Xia naman ay naging tunay na ina ni Xia Wanqing? Ibig bang sabihin ay hindi naman talaga kilala ni Miss Zhao si President Xia? Nagsisinungaling ka. Hinding-hindi ikaw si President Xia. Nagsisinungaling ka. Hinding-hindi magiging ikaw si President Xia. Kahit na ikaw pa ang tunay na ina ni Xia Wanqing, wala akong pakialam. Sa itsura pa lang ni Xia Wanqing, na mukhang mahirap, tiyak na isa ring pulubi ang ina niya. Ganoon ka ba kasigurado na isa akong pulubi? Kung hindi ka pulubi, ano ka? Huwag mong sabihing ikaw talaga si President Xia. Bakit? Hindi ba posible? Matagal ko nang kilala. Si President Xia, kaya paano mangyayari na hindi ko alam ang itsura niya? Ganoon ba? Bakit parang hindi ko matandaan na nakilala kita? Masyado mo na talagang ginalingan ang pagpapanggap pa. Pinapayuhan kita na ngayon pa lang ay isama mo na ang anak mo at umalis na kayo bago pa magalit si President Xia. Paano kung ayaw kong umalis? May dumating na naman na naghahanap ng gulo. Alam mo ba kung sino si President Xia? Si President Xia ay isang mahalagang tao na kailangan naming galangin. Nangahas kang magpanggap bilang si President Xia? Gusto mo na bang mawalan ng trabaho? Ali, pinapayuhan kita na umuwi ka na. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka maglakas loob na magpanggap na ikaw si President Xia. Talaga bang pinaniniwalaan niyo ang lahat ng sinasabi niya? Ganyan na lang ba ang tiwala niyo sa sinasabi niya? Siyempre naman. Mismo kaming nakarinig ng nagpadala ang President Xia ng tao para tumawag sa Miss Zhao. Sinasabing gusto nila ang villa na ito. Kaya naman talagang dapat kaming maniwala sa Miss Zhao. Pinapayuhan kita. Mabuting sumuko ka na habang maaga pa dahil kung hindi, oras na dumating ang President Xia, tiyak na parurusahan ka. Ganoon ba? Tingnan natin kung anong parusa ang matatanggap ko. Lumalaban ka pa talaga, ha? Miss Zhao, bilis at tawagan mo na ang President Xia. Papuntahin mo siya rito para turuan ng leksyon ang walang galang na babaeng ito. Tatawagan ko na ngayon din ang assistant ng President Xia para ipakita sa lahat ang tunay mong anyo. Hello, Secretary Wang. May isang tao ritong nagpapanggap na President Xia at nanggugulo. Pumunta ka na rito. Sabi ni Secretary Wang ay darating na siya agad. Xia Wanqing. Payo ko sa iyo ay bilisan mo nang umalis, kasama ang nanay mo, kung hindi ay baka hindi na kayo makalabas. ma, umalis na muna tayo. Anak, huwag kang mag-alala. Xia Wanqing, nakakaawa ka naman, dahil mayroon kang ganitong irresponsableng ina. Ikaw ang iresponsable rito. Ha ha ha. Ngayong araw, siguradong pagbabayarin ko kayo. Ha ha ha. Ikaw ang naghahanap ng sarili mong kapahamakan. Ngayong araw, sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat. Ha 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 ha. Kami ang magbabayad? Ha ha ha. Ay, Secretary Wang, sa wakas ay dumating na po kayo. Ang babaeng ito ay nagpapanggap na siya si President Xia at sinasabi pa niyang pagbabayarin daw niya tayo. Hindi po ba nakakatawa iyon, sir? Wala ka ba talagang mga mata? Ang nakatayo dito ay si Xia Bufan, ang tunay na President Xia. Ano? Mga tauhan, ilabas niyo ang babaeng ito, turuan niyo siya ng leksyon, pagkatapos ay itapon niyo siya palabas ng Ching-Cheng. Huwag na siyang babalik kailanman. President Xia, maawa po kayo sa akin at patawarin niyo ako. Alam ko na pong nagkamali ako. President Xia, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. President Xia, ilabas siya. President Xia,
Air. President siya? Pasensya na po? Patawad dahil naging hangal ako kanina. President Shia, patawad po. Mali po ako nang nakita kanina. Patawarin niyo na po ako. Oo nga po. Ano po, President Chia? Nalinlang lang po kami kanina ng Zhao Mengje na iyon. Nalason niya ang isipan namin. Masama ang babaeng iyon. Pakiusap po. Patawarin niyo kami. President Shia, marami kaming naging kasalanan sa inyo. Pagbigyan niyo na po kami kahit ngayong beses lang. Tama po. Patawarin niyo na kami. Opo, President Shia. Bigyan niyo po kami ng huling pagkakataon. Nakita ko na kung ano talaga ang tunay ninyong mga kulay. Simula sa araw na ito, ang Wansheng, Lin Group pati ang Teng Yue ay tuluyan nang mawawala sa Qingcheng. Kayo, palabasin ang mga iyan sa aking villa. President Chia, bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. President Shia, President Shia. Uy, President Shia. President Shia, President Shia. Alis. 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 Wanqing, huwag kang mag-alala. Nandito si Mama, wala nang manggugulo sa iyo. Simula ngayon, magkasama na tayong maninirahan.